Kapatid. Tapos na. Tingnan mo to. Itong kawawang nilalang. Oo, isang kawawang nilalang. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho. May 500,000 lang. Ayos lang, ma. Mas mabuti na yan kaysa wala. Kung maging matagumpay ang proposal ko kay Amanda, ang aming buhay, ina at anak, hindi na namin kailangang mag-alala pa. Tara na, ma. Ang password ng bank card. Nakalimutan kong sabihin kay Ethan. Babalik na muna ako. Alex, gusto kong kumain ng ice cream. Ako na bibili. Kung hindi dahil sa akin. Hindi sana nawala ang bunsong kapatid ko. Alex, natanggap niyo na ang mensahe, di ba? Hindi ko inaasahan. Nasa mismong birthday ng kapatid ko, nagkaroon tayo ng balita tungkol sa kanya. Dapat nating ihanda ang pinakamagandang regalo. Pumunta sa lugar para makabawi sa bunsong kapatid ko. Sige, Alex. Ethan Jang, paano mo nagawang patagilan ako? Amanda, hindi ito para sa paghahanda mo. Regalo ba ng kaarawan? Tama, yung mga pinapagawa ko sa iyo. Nagkawa mo na ba lahat? Naman. Mabuti yan, may konsiderasyon ka, isuot mo. Halik, halik. Ethan Jayang. Bakit nandito si Susisu? Pagkatapos kong hirapan para makapag-propose, hindi ko hahayaang sirain niya ito. Paalisin ko siya. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi ito lugar para sa inyong mga empleyado ng paglilinis. Hindi kayo dapat narito. Umalis na kayo. Tama, dalawang mahirap na tao ay naglakas loob ding pumunta sa ganitong uri ng marangyang party. Talagang binababa nila ang aming antas. Nakikita ko na may mga tao na hindi lang talaga alam ang kanilang lugar. Anong ginagawa mo? Ethan Jayang. Ikaw ang nagsabi sa akin na kumuha ako ng pera para sa bahay ng kasal. Napapakasalan mo ako ng buong ganda. Saka ko lang kinuha ang lahat ng pera namin ng nanay ko at ibinigay sa'yo at pagkatapos kinalimutan mo ang kaarawan ko. Gamit ang pinaghirapan naming pera para ipagdiwang ang kaarawan ng babaeng ito. Ethan, paano mo nagawa ang ganyan? Naku po, talaga ba? Ang nobyo nitong si Susie pala ay isang mantenido. Kung totoo yan, hindi lang siya isang mantenido. Talagang kasuklam-suklam siya. Wala kang hiya. Huwag mo akong siraan ng ganyan. Tama, huwag ninyong pakinggan ang mga kalokohan niya. Hindi ganoong klase ng tao ang anak ko. Bakit kailangan ninyong magsinungaling? Ethan Jayang, paano mo nagawa ito sa aming si Susie? Ibalik mo sa akin ang perang ibinigay ko sa'yo. Iyon ay dot para sa anak ko. Baliw ka. Ma! Anong pera mo? Sinasabi ko sa'yo, may hangganan ang pasensya ko. Umalis ka rito. Ma! Ethan, kailangan mo itong ipaliwanag ng maayos sa akin. Hindi ka pa ba nakikipaghiwalay sa kanya? Amanda, pakiusap, huwag mong maliitin ang mga bagay. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Nakipaghiwalay? Nilinaw ko na sa'yo. Susisu, tigilan mo ang pag-istorbo sa akin. Wala ka bang hiya? Ako, iniistorbo ka? Amanda, kailangan mo akong paniwalaan. Ikaw ang taong lagi kong minamahal. Oo, Amanda, huwag kang makinig sa mga kalokohan ng walang kwentang iyan. Isipin mo, ang anak ko, bakit niya pipiliin ang isang tulad mo, isang mayaman na ginang, at hindi ka gusto. Tapos pipiliin pa niya ang isang naglilinis ng banyo. May punto ka, siya lang. Isang empleyado ng paglilinis sa hotel. Paano siya maglakas loob na makipagkumpetensya sa akin para sa isang lalaki? Tama, ikaw ay parang ulap sa langit, at siya naman ay parang putik sa lupa. Isang walang kwentang tulad niya, isang walang kwentang tulad niya, kaya lumuhod ka, hindi ka man lang karapat dapat magdala ng sapatos namin. Paano ninyo nasasabi ang mga ganyang bagay? Ethan Jayang, sa wakas naiintindihan ko na ang lahat. Niloloko mo ako mula pa sa simula. Sinasabing papakasalan mo ako. Niloloko mo lang ako. Binalaan kita, hindi ko kailanman sinabi ang mga bagay na yan. Kung patuloy mo akong istorbohin, tatawag ako ng pulis. CJ, tumawag ka. Kinuha mo ang lahat ng ipon ko. Tingnan mo, paparating na ang pulis. Dadakipin ba nila ako? O ikaw? May hangganan ng paninirang puri, hindi ka pa ba tapos? Tama, talagang hindi kita gusto. Kung patuloy mo akong istorbohin, mas lalo lang kitang didirihin. Kayo, labis kayong nang aabus. Marami na akong nakitang tulad mo. Inistorbo mo lang si Ethan dahil sa pera, hindi ba?
Kunin mo ang pera at umalis ka na. Amanda, bakit mo binibigyan ng pera yan? Oo, bakit nga? Sa mga taong gumagawa ng walang kwentang problema, kailangan silang ilagay sa tamang lugar at paalisin. Tama na, huwag ka nang magsalita pa kung magpapatuloy siya sa paggawa ng eskandalo. Ang kaarawan ko ay tuluyang masisira dahil sa kanya. Eksakto, eksakto. Mabilis mong kunin ang pera sa sahig. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Paano nila kayang hamakin ang isang tao ng ganito? Paghahamak, ito ay ilang libong yuan. Kahit magtrabaho ka ng pagod na pagod sa loob ng ilang buwan, hindi mo mapupulot ang ganitong kalaking pera. At hindi mo pa rin kinukuha. Sabi ko na nga, paano magkakaroon ng taong hindi mahilig sa pera? Kaya pala talaga ay dahil kulang. Hindi ko napansin noon. Napakasakim mo. Ngayon mo lang napansin. Siya, well, ay simpleng taong mas pinipili ang pera kaysa dangad. Susie, Ang empleyadong panlinis ng hotel na ito, nang hindi iniisip ang kanyang sariling reputasyon, ay nagpakita sa birthday party ni Miss Amanda, at pagkatapos ng lahat ng lumalabas na lahat iyon ay dahil sa pera. Exact sa huli, isa lamang siyang desperadong mahirap na naiinggit sa yaman ng iba. Mas mabuti pang umalis na siya agad. Walang hiya. Susi Su, isa kang hamak na mahirap. Baliw ka ba o ano? ganoon na nga, mahirap ako. Ngunit mayroon akong dignidad. Ang perang ito ay hindi sa akin. Alam kong hindi ko ito dapat kunin. Kung alam ko lang dati, na ikaw pala ang tipo ng lalaking nanloloko ng emosyonal, at nananakit ng babae, matagal na kitang iniwan. Ikaw, sino ang tinatawag mong basura? Nagsisikap akong mag-ipon para makabili ng bahay, at dinala ko ang aking inaampon dito sa syudad. Nagtatrabaho ako sa 4 o 5 trabaho nang hindi kumakain o umiinom. At ano ang napala ko? Ikaw, sa lahat ng iyong talino, ninakaw mo. Lahat ng aking ipon. Kung hindi ka isang hamak na lalaki. Kung gayon, ano ka? Amanda, pakiusap, huwag kang maniwala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ethan, lubos akong nagtitiwala sa iyo. Huwag mong sabihin na hindi ninakaw ni Ethan ang pera mo. Kahit pa totoong gaya ng sinasabi mo, karapat-dapat ka. Mga taong tulad mo, walang magulang, walang suporta, nararapat na pagbantaan. Mayroon akong pamilya. Ang nanay ko ang aking pamilya. Iba pang kamag-anak. Naghiwalay lang kami noong bata pa siya. Mayroon din si Susie sa akin. Kahit nawala siya sa akin. Mayroon pa rin si Susie ng ibang mga kamag-anak. Nananaginip ka ba? Kung talagang gusto ka sanang hanapin ng pamilya mo, 20 taon na ang nakalipas. Matagal ka na nilang dapat natagpuan. Susi So, kahit pa mayroon kang pamilya, tulad sila ng iyong ina. Lahat sila ay isang tambak ng mga mahirap. Napakalungkot, ay, ni hindi sila makaluto ng kanin sa bahay. Paano sila makakapunta para hanapin ka? Patuloy kang mangarap. Kapatid, nasaan kayo eksakto? Bakit hindi niyo pa ako natatagpuan? Talaga bang hindi niyo na ako maalala? Alex Xiao, hindi ko inaasahan na ikaw at si Ryan ay mabilis. Nawala si Susie 20 taon na ang nakalipas. At ngayon sa wakas ay nagkita-kita na tayo. Sa wakas ay natagpuan na natin siya. Kung hindi dahil sa akin noon, hindi sana nawala si Susie. Matagal na siyang naglalakbay ng ganito katagal. Siguradong marami siyang pinagdaanan. Alex, hindi mo kasalanan ito. Kung may dapat sisihin, ito ang hamak na tao trafficker noon. Alex, huwag mong pasanin lahat. Sa kabutihang palad, ngayon ay natagpuan na natin ang kapatid. Tara, halikayo, sabay-sabay nating ipagdiwang ang kanyang karawan at iwi siya. Tara na. Ay, tapos na. Huwag na natin siyang kausapin pa. Amanda, mabilis na tawagin ang seguridad. Paalisin sila at tapos na. Dahil hindi mo tinanggap ang handa, pagdurusa ang sasapitin mo. Kaya hindi ako magiging mabait sa iyo. Halikayo, paalisin niyo siya. Hindi mo kailangang paalisin ako. Aalis na ako sa sarili ko. Pero kailangan mong ibalik ang pera ko. At ang jade ko rin. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang jade na yon ay binili ko sa mataas na halaga para ibigay kay Amanda. Ano ang hinihintay mo? Mabilis mo siyang paalisin. Bitawan mo ako. Ang kilalang doktor na si Simon Xiao ay nagbibigay ng isang ari-arian sa mansyon at 5 mamahaling sasakyan. Ang pandaigdigang bituin na si Ryan Xiao ay nagbibigay ng 2 ari-arian sa mansyon at 10 mamahaling sasakyan. Ang presidente ng Xiao Group, si Alex Xiao, ay nagbibigay ng 5 ari-arian sa mansyon at ang Xiao Group 10% ng mga share. Maligayang kaarawan.
araw-araw. Talaga ngang isang negosyanteng kasing yaman ng isang bansa, Alex Xiao, at ang kilalang doktor sa mundo na si Simon Xiao. Ito, ang pandaigdigang bituin na si Ryan Xiao. Sa isang ordinaryong araw, ang makakita ng kahit isa man lang sa mga kahangahangang personalidad na ito ay kasing hirap ng umakyat sa langit. Ngayon, nakakamangha, sa birthday party ni Miss He, nakita ko ng sabay ang tatlong kahangahangang tao. Hindi ko rin alam kung anong relasyon ni Miss He sa tatlong importanteng personalidad na ito. Para karapat dapat silang magpadala ng mga ganitong mamahaling regalo. Lahat ng ito ay para sa akin ba? Tama, ikaw ang aming nawawalang kapatid na matagal ng panahon. 20 taon na ang nakalipas nang mawala ka. Matagal ka na naming hinahanap. Ngayon, salamat sa liwanag na ibinuga ng anteng-anteng. Sa wakas ay natagpuan ka na namin. Kanina lang sinabi ni Susie So na sa kanya ang anteng-anteng. Si Susie So ba ay isa sa tatlong ito, ng tatlong importanteng personalidad na ito, isang tabi na natin siya. Ngayon ang Jade ay nasa aking mga kamay. Ako ang pinakadisenteng babae sa hilagang lungsod, kaya talaga nga sila ang mga kapatid ko. Buti na lang, iniisip ko na, hindi na kita muling makikita. Kapatid, ngayon ay may mga kapatid ka na. Sa hinaharap, walang sinuman ang magtatangkang guluhin ka muli. Tingnan mo, kailangan pa bang sabihin ng nanay mo sa iyo, piliin mo si Amanda. Ang estado ni Amanda ay hindi tulad ng hamak na si Susie So, mas malakas siya. Nanay, pakiusap huwag mong banggitin ang hamak na yon. Kapag naiisip ko lang siya, nagagalit na ako. Hayaan mo na. Susie, huwag kang mag-alala para kay na. Bilisan mo at kunin ang iyong anting-anting. Amanda He. Nakakuha ka na ng napakaraming mamahaling regalo. Ibalik mo sa akin ang aking anting-anting agad. Napakahalaga niyan sa akin. Sinabi mo, Ang hiyas na ito ay iniwan ng isang kamag-anak na nawala ko noong bata pa ako. ang sinabi mo ay lahat totoo. Ang malaking pagkakataon na ito, tiyak na hindi ko maaaring hayaan si Susie So na makilala ang kanyang kapatid na si Alex. Huwag mong pansinin ang kanyang mga walang kwentang bagay. Siguradong narinig niya ito kay Simon. Ang hiyas na ito ay isang bagay para makilala ang mga kamag-anak, kaya siya nagpakita para ang kininito ng peke. Mga Ginoo, isa lamang siyang cleaner. Paano siya magiging kapatid ng tatlo sa inyo? Eksakto, isa lamang siya, mahirap na dalaga mula sa probinsya, at lahat ng naririto ay maaaring magpatotoo para kay Miss He. Oo, maaari akong magpatotoo. Ang hiyas na ito ay kay Miss He. Maaari rin akong magpatotoo. Ang tagapangasiwa na ito ay isang manloloko. Narito siya kanina lamang, sinusubukang agawin ang kasintahan ni Miss He. Ngayon, tiyak na ganito na, hindi niya naaga ang kasintahan. Ngayon, gusto niyang agawin ang kapatid ni Miss He. Hindi ako yun, hindi ko ginawa. Gusto ko lang hanapin ang aking pamilya. Alex, hindi ako naniniwala na nagsisinungaling ang batang ito. Ano ang gagawin natin ngayon? Alex, hindi rin natin maaaring kilalanin ang maling kapatid. Huwag kang matakot. May plano ako. Dahil sinabi ng lahat na sa kanila ang anting-anting. Kung gayon, gagawa tayo ng blood test para makilala ang mga kamag-anak. Dalhin mo ang hiyas. Hindi ko kaya, hindi natin maaaring gawin ang blood test. Kung hindi, tiyak na mahuhuli tayo. Sa sandaling iyon, ang buong pamilya natin na ay magduruse sa kahihinatnan. Alex, ako ang inyong kapatid, hindi natin kailangan gawin ang blood test. Bukod pa rito, ang blood test na iyon ay hindi siyentipiko, eksakto. At kung magkakamali tayo, magiging problema iyon. Sa tatlong Ginoo, ginagarantiya ko ang aking integridad. Si Amanda ay tunay ng inyong kapatid. Ang isang tulad ni Susie So, hindi man lang karapat-dapat na tagadala ng inyong mga sapatos. Tumahimik ka. Ang desisyon ni Alex, hindi mo dapat questionin. Walang magiging mali. Dalhin mo ang hiyas. Ang hiyas ng aming pamilyang Xiao, gawa ito sa espesyal na material. Kung kaya, tanging ang dugo ng aming pamilyang Xiao, ang tutulo dito, ay magpapalabas ng mapalad na liwanag ang hiyas. Isinusuot ko ito simula noong bata pa. Paano hindi ko alam na maaari itong maglabas ng liwanag? Kahit si Susie So, hindi alam ito. Ang tatlong matatanda ba, ay sadyang sinusubukan tayo. Pero kung totoo, Ryan, dalhin ang kutsilyo. Hayaan niyong subukan nila ang dugo para makilala ang pamilya. Sino ang mauuna? Siyempre si Amanda muna. Si Amanda ang tunay na tagapagmana. Susie So, makikita mo, si Ethan Jang na ito, halos patayin ako. hindi takot si Amanda. Ah, ito ay dapat dahil napakatanda na ng hiyas. Nasira na ito. Kawalang galang. Paano magiging peke ang isang bagay mula sa aming pamilyang Xiao? Kung gayon, subukan mo. Ikaw ang aming nakababatang kapatid na babae. Ako ang nakababatang kapatid na babae. Ako si Alex. Naaalala mo pa ba ako? Sa wakas ay natagpuan ka namin. Kapatid, naaalala ko. Akala ko sa buhay na ito, hindi ko na kayo makikita muli. Imposible yan.
Si Su ay isa lamang, ordinaryong tao. Paano siya magiging nakababatang kapatid ng tatlong mahalagang... Ay, mga ginoo, may mga bagay kayong hindi alam. Ang Susisu na ito, palaging nag-e-enjoy sa panloloko ng tao. Siguradong gumamit siya ng pandaraya. Oo, siguradong may nilagay siya sa mga kamay para pagliwanagin ang hiyas. Huwag ninyo nawa siyang ipaloko. Oo, ako ang tunay niyang nakababatang kapatid na babae. Susi, nakikiusap ako. Lahat ng iba pang bagay, maaari kong ibigay sa iyo. Ngunit ang mga kapatid hindi. Ang mga kapatid talagang mahalaga sa akin. Maaari mo bang huwag makipag-away sa akin para sa kanila? Tama na, Amanda. Huwag ka nang magpanggap. Ninakaw mo ang aking kasintahan. At ngayon gusto mong agawin ang aking pagkatao. Ngayon, sa harap ng lahat, bibigyan kita ng mahigpit na aral. Teka. Alex, Ryan, ang pulang marka sa likod ng kanyang tenga, pareho sa ng ating kapatid. Siya talaga ang kapatid namin. Ano nang sabi mo? May red birthmark na siya. Itong red birthmark na nandoon na yan simula nang ipanganak ang kapatid namin. Nandito lang yan, sa eksaktong posisyon. Kung gayon ikaw, May red birthmark din ako sa likod ng tenga. Pero 5 taon na ang nakakaraan. Nagkaroon ako ng car accident at tinanggal ito sa operasyon. Nasaan ang birthmark? Ano nga bang sabi ko sa'yo? Isa ka lang. Sinungaling. Su, ang lakas ng loob mo. Magpanggap na kapatid ng 3. Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Susisu, kung humingi ka ng tawad sa akin ngayon, hindi ko na yan pahahabain pa. Susisu, ngayon na, agad-agad. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa kapatid ko. Lumuhod at humingi ng tawad? Impossible. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Huwag mong tanggihan ang toasting o kailangan mong uminom bilang parusa. Halika. Sino ba ang kapatid namin? Kailangan pa yan kumpirmahin. Bago yan, huwag kayong kumilos ng padalos-dalos. Pero Alex, paano kaya ang isang red birthmark ay mawawala sa paglaki? Masyadong walang kwenta ang palusot niya. Hindi talaga siya ang kapatid namin. At ano naman? Huwag mong kalimutan, ngayon, dugo lang ni Su ang makakapagpagising sa Jade ng pamilya Xiao. Pero, nagtitiwala ako kay Amanda. Nagtitiwala ako kay Susie. Tama na, tigilan niyo na ang pagtatalo. Ang resulta ng DNA test, ilang araw pa bago lumabas. Sa panahong ito, hayaan nating manatili sila sa ating sasangay ng Xiao Group bilang mga intern. Kapag lumabas na ang test report, malalaman natin. Sumasang-ayon din ako. Kayong dalawa, bukas, mag-report kayo sa kumpanya ko. Tungkol naman kung sino ang tunay nating kapatid, tayo na mismo ang huhusga. Pero si Amanda siya, sabi ko na. Ayaw kong ulitin yan sa pangalawang beses. Huwag kang mag-alala, Ethan, ang peke ay peke pa rin. Nagtitiwala ako sa mga kapatid ko. Gagawa sila ng tamang desisyon. Tama si Amanda. Talaga namang ganito yan. Hindi maaaring peke. Payo ko sa'yo, lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Kundi, kapag kinumpirma na ng 3 matatanda, si Amanda ang kikilalaning tunay na tagapagmana. Huli na para magsisi ka. Su, dapat alam mo, ang kahinat na ng paglabag sa 3 matatanda. Hindi mo yan kakayanin. Tingnan natin kung sino ang hindi makakaya. Su, tuloy lang sa pagyayabang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagpatuloy na matapang. Pagdating ng panahon na namagana ang mukha mo, huwag kang sumigaw sa sakit. Bago mo sabihin yan, ibalik mo muna ang pera ko. Anong pera? Su, huwag ka nang magsimulang. Magbaluktot ng mga bagay dito. Wala akong ni isang sentimong kinuha sa'yo. Kaninang umaga, ang pera na ibinigay sa'yo ng nanay ko ay bunga ng mga taon ng pagsisikap, ang perang pinaghirapan at pinagpawisan. Wala akong pakialam kung niloko mo ang damdamin ko. Pero hindi mo maaaring aksayahin ang perang pinagpawisan ng nanay ko. Kahit mamatay pa ako ngayon, kailangan kong bawiin ang perang yan. Hindi siya bata. Isa lang siyang dalaga mula sa probinsya. Isang inosente. Ang pera para sa kanyang buwan ng gastusin. Palagi ko itong pinapadala. Tingnan mo ang suot niya. Sa tingin mo, makakakuha ba siya ng pera para ibigay sa akin? Eksakto. Siya ay katulad ng kanyang ina, isang pulubi lang na humihingi ng utang. Dati, hindi mo alam kung gaano nagdusa ang aming pamilya. Anong pakinabang naman doon, ha? Ay, Ayos na tayo ngayon. Ngayon ako pa ang masama, di ba? Talagang wala kayong puso. Paano ninyo nasasabi ang mga ganyan? Hindi ba kayo natatakot na maparusahan ng langit? Evan Jayang, hahamon ka ba o hindi? Ilalabas mo lahat ng cards na dala. Haharapin natin sila. bakit ko naman gagawin yon? Kung sinabi kong wala ako niyan, wala talaga. Ngayon, ikaw naman ang duwag. Ikaw ang kumuha niyan. O kailangan ko pa bang mapatulong sa iba? Matanda, paano ka makakatulong dito? Magsalita ka, masamang babae. Ano ang nagawa ko? Hindi kita papayagan na pintasan mo ako. Ay, anak, Mama Susie, yung bank card. Hindi ka ba palagi tumutulong na itago ito? Ay, Diyos ko. Karaniwan, ang nanay niya ang naglilinis. Madalas nawawala yung card na yan kapag dalaw, kaya pinapakiusapan kitang ingatan mo para sa kanya. Nakalimutan mo na. Kalimutan ng ano? Ang 3 importanteng tao na ito, hindi natin sila pwedeng bastyusin. Kung talagang makikita natin, hindi na natin may iligtas ang ating dangal. Anak, kung hindi mo isusugal ang anak, hindi mo mahuhuli ang lobo. Una, kailangan nating mag-iwan ng magandang impresyon sa kanila habang hinihintay si Amanda. Kapag nakuha na niya ang posisyon ng tunay na tagapagmana, hindi na ito magiging basta gusto lang at makukuha. Tama ang nanay ko. Ibigay mo ang card. Ay.
Bigla kong naalala, nasa akin ito. Haha, meron nga ako. Eto na. Heto na, hindi ako interesado sa pera mo. Ethan Jiang, kung hindi ka magiging aktor, ang jade na ito ay akin. Ibalik mo sa akin. Susi Su, ang jade na iyan ay iniwan ng aking kapatid. Ang jade na ito ay maaari lamang taglay ng tunay na miyembro ng aking pamilyang Xiao hanggang hindi ko malinawan ang pagkakakilanlan niyong dalawa, mananatili ito sa akin. CJ, kung gayon, kunin mo muna ito. Babalikan ko na lang mamaya. Una sa lahat ngayong araw, salamat sa pagtulong sa akin. Bakit sa pagtingin sa kanya, nararamdaman ko ang pagiging pamilyar? Ikaw ba yan, kapatid ko? Kung talagang ikaw nga, mahigit 1 dekada, ganito ka na nabubuhay. Mga Ginoo, ngayong araw ang kaarawan ni Amanda. Bakit hindi kayo magpaiwan? Parangalan niyo kami sa pag-inom ng ilang baso. Oo, manatili tayo. Hindi kailangan. Mayroon pa akong kailangang gawin sa kumpanya. Una muna ako. Alex, dahil kaarawan ngayon ng bata, mas mabuti kung manatili ka. Magdiwang tayo ng sabay. Anong bata? Kung hindi pa napatunayan. Kung gusto mong manatili, manatili ka. Mayroon akong iba pang lakad. Una muna ako. Paalam na. Si Ryan ay laging may pagkamainitin ng ulo. Huwag mo itong personally, huwag kang mag-alala. Kapag bumalik ka, kami ng mga kapatid mo ay magdiriwang ulit ng kaarawan mo. Salamat, Simon. Hindi pa tapos ang operasyon. Una muna ako. Paulem, Simon, ingat ka. Joha, Amanda, alam ko na, ang iyong tita nang makita ka. Sinabi niyang mayroon kang buhay ng karangyan na nagawa ni Ethan na makuha mo. Ito ang kanyang swerte. Si Ethan Jiang ay namuhay ng isang mahalagang buhay. Nakakalungkot. Ang 3 Ginoo kanina, bakit hindi ka nila agad nakilala? Sa huli. Kasalanan lahat yan ng kasuklam-suklam na susis. Tita, Ethan, huwag kayong mag-alala. Kapag kinilala na ako ng aking 3 kapatid, tiyak na itatapon ko si Susi Su. May dumating na 2 intern ngayong araw. Sabi nila, isa sa kanila ay ang kapatid ng presidente. Kayo, lahat, maging handa. Wow, Susi Su. Matapang ka pa ring pumunta. Bakit hindi ako dapat pumunta? Kahapon pinayuko kita at pinagsorry. Bilang paggalang sa ating mahabang taon ng pagkakaibigan, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Hintayin mong makilala si Amanda ng pamilyang Xiao. Ikaw at ang iyong ina, hindi niyo malalaman kung ano ang gagawin. Binibigyan mo ako ng pagkakataon. Ikaw, basura, matapang ka rin ba? Sino ang tinatawag mong basura? Ang taong desperado, yun ang sinasabi. Ikaw. Maglalakas loob ka bang sampalin ako, Susi Su? Tapos ano kung sampalin kita? Ikaw lang ba ang pwedeng manakit ng iba? At hindi ko ba pwedeng ipagtanggol ang sarili ko? Ethan Jiang, niloko mo ako at kinuha mo ang perang pinaghirapan ng aking ina. Ang pagsampal sa iyo ay ang pinakamaliit na magagawa ko. Ikaw. Maglalakas loob ka bang itaas ang kamay mo? Kung gagawin mo, i-record kita at i-upload ko sa internet. Kung si Susi talagang i-upload sa internet at makita yon ng 3 mahalagang tao, malamang hindi na nila gugustuhin na ako, ang maging asawa ni Amanda. Susi Su, ano ang ipinagmamalaki mo? Sinasabi ko sa iyo, ako lang ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Xiao. Tungkol naman sa iyo, palagi ka lang magiging isang tao na yapak-yapakan ko. Maaga pa at nananaginip ka na. Maghintay ka lang at makikita. Pumunta ako sa kumpanya ngayong araw para ipakita sa lahat na ako, si Amanda, ay ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Xiao. Samantalang ikaw ay maaari ka lang. Minsan talaga nagtataka ako kung paano ka nagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ikaw ang anak ng pamilya. Ikaw. Si Amanda ay palaging ang tunay na anak ng pamilya Xiao. Paano mo yan may kakaila? Sa halip, ikaw na walang anuman. Anong karapatan mo para ikumpara ang sarili mo kay Amanda? Anong karapatan? Hindi ikaw ang magpapasya niyan. CJ, hintayin natin at tingnan kung sino ang mapapaalis. Sa huli. Susi Su, hinding-hindi ako matatalo sa'yo. Sabihin nyo nga sa kanilang dalawa, sino ba talaga ang kapatid ni Eng Xia? Ang kapatid ni Mr. Xiao, halatang-halatang napakaganda. Hindi mo ba nakita sa suot nila? Ang isa'y bumibili sa Chang, at ang isa naman ay puro branded na damit. Sino ang kapatid ng CEO? Hindi ba halata sa isang tingin? Narinig ko raw na nawala ang kapatid ng presidente mula pa 5 taong gulang. Kaya ba? Ay, Ate Flora. Sila, ang mga mayayaman, ang kanilang pagkamaharlika at kagandahan ay nakaukit na sa kanilang mga buto. Tingnan mo siya, sa hitsura niyang mahirap, paano siya magiging kapatid ni Mr. Xiao? Tama si Joyce Wang. Kailangan nating samantalahin ng mabuti ang pagkakataong ito kung magiging matagumpay tayo o hindi. Nakasalalay dito. Hello sa lahat, Flora Lee ang pangalan ko. Ako ang manager ng departamento ng disenyo. Hello, ako ang bagong intern. Amanda He ang pangalan ko. Wow, ang ganda nga pakinggan ng pangalan niya. Hindi nga nakapagtataka na siya ang kapatid ni Mr. Xiao. Aba, resulta na pala, na akala nila, ako ang kapatid ni Mr. Xiao. Tama, ako ang kapatid ni Mr. Xiao. Uy, Ano ang pinagtatawanan mo? Tumatawa ako sa ilang mga tao. Walang hiya, kaya mong sabihin ang kahit ano. sino ang tinatawag mong walang hiya? Kay Miss He. Ang ganitong uri ng tao ay yung mga hindi makakuha ng ubas.
at sinasabing maasim ang ubas. Huminahon ka, pakiusap. Huwag kang makipag-ugnayan sa ganitong uri ng tao, karaniwang kaalaman. Tama. Siya, alam mo, hindi siya sulit kahit isang daliri ng paa mo. Susi Su, narinig ko si Ethan na pag-usapan ka. Hindi ka nga nakatapos ng universidad. Mahigpit ang kompetisyon sa Xiao Group. Pinapayuhan kita. Mas mabuting mag-resign ka na agad. Huwag kang pumunta para mahiya. Kaya hindi ka nga nakatapos ng universidad. Ang taong ganito, hindi karapat dapat pumasok sa aming Xiao Group. Sa aming Xiao Group, lahat ng empleyado ay mahigpit na pinipili. Hindi ito lugar kung saan pwedeng pumasok ang kahit sinong pusa o aso. Totoo na hindi ko natapos ang universidad, pero handa akong matuto at may kakayahan ako. Naniniwala ako na sa Xiao Group, pinapahalagahan din ang kakayahan, di ba? Ha. Huwag mo akong pagtawanan. Kakayahan. Wala akong nakikita sa iyo. Anong mga kakayahan mo? Ang mga taong tulad mo ay dapat magwalis ng kalsada. Mas bagay sa iyo ang trabahong iyon. Pangmamaliit sa iba. Oo, kami pang nang mamaliit sa iba. Ay, hinti ka hanggang sabihin mo na ikaw ang bunsong kapatid ni Mr. Xiao. Kaya naman, pakiusap, dalhin mo si Mr. Xiao di para ipag-dismiss niya tayo. Sige, Miss He. Ipapakita ko muna sa iyo ang kapaligiran ng kumpanya. Dito, pakiusap. Sumunod ka ng malapitan. Sobra na si Ethan. Paano niya nagawa sa iyo yan? Susie, naabuso ka. Kasalanan lahat ni Mama. Walang kakayahan si Mama. Mama, wag mong sabihin yan. Kung hindi mo ako nahanap noong bata pa, patay na ako. Magandang malaman kung sino ang mayabang. Hindi na ako maluloko muli. Mama, ang ina ni Susie Su, nagkataong siya ang cleaner ng Xiao Group. Mama, ang perang ito, pinaghirapan ko itong mabawi mula sa kamay ni Ethan Jiang. Ingatan mo ng mabuti. Ngayong gabi, uuwi tayo ng magkasama. Miss He, pagkatapos kang mahanap ng aming boss, siguradong binigyan ka niya ng magandang kompensasyon. Nakakagulat ba yan? Anong klaseng tao ang boss natin? Guwapo, maskulado, at mayaman. Siguradong si Miss He, binigyan niya ng lahat ng gusto. Hindi ko alam ang iniisip ng ilang tao. Nananatili silang nagpapanggap na kapatid ng presidente. Eksakto. Ang ilang tao ay hindi man lang tinitingnan ang kanilang posisyon. Talaga nilang iniisip na sa pamamagitan ng paglalagay ng balahib ay magpapanggap silang Phoenix. Miss He, pakiusap, sabihin mo sa amin, 20 taon na ang nakalipas. Paano ka nagkahiwalay sa iyong pamilya? Paano niya malalaman yan? Hindi niya alam. Alam mo ba? Naaalala ko. Sa isang kalye. At pagkatapos. Ay, hindi iyan tama. Paano ko natatandaan na sinabi ni Mr. Xiao na ang kapatid niya ay hindi nawala, kundi dinukot. Ah, talaga? Senorita He, hindi mo man lang alam kung paano ka nawalay sa pamilya mo, di ba? Ako, nang mawala si Senyorita He, 4 na taong gulang pa lang siya. Paano niya matatandaan ang lahat? Oo nga, masyado pa akong bata noon. Maraming bagay ang hindi ko na matandaan. Ang natatandaan ko lang ay matapos akong mawala. Araw-araw kong nami-miss ang kapatid ko. Ang galing mong umarte. Ah, ang industriya ng entertainment kung wala ka. Talaga namang mawawala ng isang malaking talento. Susi Su. Anong binubulong-bulong mo? Sa dami ng libreng oras mo, mas mabuting magmadali kang kopyahin ang mga dokumentong ito para sa akin. Trabaho yan ni Amanda He. Bakit sa akin yung ipapagawa? Bakit? Dahil kapatid siya ng presidente. Kung saktan mo ang kapatid ng presidente, buong departamento natin ang magdurusa. Hindi ka rin magiging maayos. Susi Su, nagtatrabaho ang nanay mo sa kumpanyang ito. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho ang nanay mo, mas mabuti pang pakinggan mo ako. Susi Su, sinusubukan mo akong kalabanin. Hindi mo ako bibigyan ng madaling panahon, kaya hindi ko hahayaang maging maayos ang ampun mong nanay. Halika rito, linisin mo ang lamesang ito. Ay, anong ginagawa mo? Ay, pasensya na po, pasensya na. Ako na ang maglilinis. Huwag mong hawakan ng marumi mong kamay. Ay, bakit ang cleaner ay kinakabahan ng ganyan? Siya ang kapatid ng aming presidente. Nabahiran mo ang kanyang damit. Mas mabuti pang humingi ka ng tawad ngayon din. Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Sa tingin ko ginawa mo yan ng sadya. Ang daming bagay sa lamesa. At ikaw pa ang nagpatapon ng kape ko. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw ang ina ni Susi So. Ginagawa mo ba ito para kay Susi? Naghiganti ka ba sa akin? Iniisip ko nga, ang aming kumpanya ng paglilinis ay hindi kailanman nagkamali. Paano ngayong araw, pagdating pa lang ni Amanda, nangyayari ang insidenteng ito, kaya ikaw at si Susi So ay magkasabwat. Ginawa mo ba ito ng sadya? Hindi ko ginawa. Gusto mo pa bang ipagtanggol ang sarili mo? Hindi ba ikaw ang ina ni Susi Su? Si Susi ay anak ko. Talaga. Ngayon inaamin mo na. Miss He, pasensya na po talaga. Bakit hindi mo hubarin ang iyong damit? Pwede ko itong labhan para sa iyo.
Laba. Pero kung ito ay branded, magagamit pa rin ba ito pagkatapos labhan? Kaya, magkano ang sinasabi mong pera? Babayaran kita ng buong presyo. Kompensasyon. Ang damit kong ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Kahit ibenta mo ang sarili mo ay hindi mo ito mababayaran. Ano, daan-daang ito. Kaya, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos ay linisin ang lahat ng batch sa gusaling ito, at ituturing naming tapos na ang usapin. Hinihiling ni Miss He na lumuhod ka at humingi ng tawad. Isang karangalan ito para sa iyo. Mas mabuti pang gawin mo ito kagad. Ang banyong ito. Linisin mo ng maigi. Ang tubig sa inidoro na ito ay dapat mainom. Kung hindi mo lilanais ang mabuti. And Mas He, napakabuti niyo po. Huwag niyo po akong ilagay sa mahirap na sitwasyon. Matandang kuripot, nakikipagtawaran ka ba sa akin? Akala mo ba kaya mo to? Ang sinabi ni MS, hindi mo ba naiintindihan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ngayon, si Susiso at si MS ay nasa iisang departamento. Kung maminsan nyo si MS, ang anak nyo tiyak na ay hindi niya kakayanin. Kasalanan ko po lahat ito. Walang kinalaman ito kay Susie. Huwag niyo pong pahirapan si Susie. Luluhod na ako at iyon na iyon. Ganito dapat. Ang nakakaalam ng tamang panahon ay isang bayani. Kung tapat ka, mas mabuting magmadali kang yumukod kay MS. Sino ang nakakaalam? Baka sa hinaharap, aalagaan niya rin ang anak mo. And Mas He, paumanhin po. Ay, huwag kang magmadaling tumayo. Hindi pa iyan sapat, ipagpatuloy mo. Mama. Susie, Mama. Ayos ka lang ba? Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Ang nanay mo ay nagdumi sa damit ni Amanda. Lahat ng empleyado sa aming kumpanya ay nakakita. Mapagbigay si Amanda. Alam niyang hindi kayang bayaran ng nanay mo. Anong masama kung hihingi siya ng paumanhin? Kung kailangan niyang humingi ng paumanhin, hayaan siyang humingi. Bakit kailangan niyo pa siyang pilitin na lumuhod? Pilitin siyang lumuhod para humingi ng paumanhin. Para na rin siyang pinataas. Eksakto. Kung hindi dahil sa kagandahang loob ni MS, ang nanay mo ay kanina pa sana naitapon sa kumpanya. Naitapon sa kumpanya? Bakit siya? Dahil lang siya ang kapatid ng Pangulo. Susiso, alam mong hindi mo ako matatalo. Hindi ito magtatagal. Kailangan ko lang sabihin ng isang salita. At ang kapatid ko ay papatansikin ka. Amanda He, hiniling mong lumuhod ang nanay ko sa iyo. Hindi ka karapat dapat. Ito ay nakakadiri lang. Susie, dahil sa hirap na dinanas para makuha ang trabahong ito, huwag mo sanang hayaan na dahil sa akin ay magkaproblema ka sa mga kasamahan. And Mas He, sanay lang po ako na mas matanda at nanginginig ang mga kamay ko. Kaya ko po kayo nagawa ng mali. Ako po ay, Mama, huwag kang luluhod sa kanila. Hindi siya karapat dapat. Susiso, paano ka makakapagsalita ng ganyan? Naiinis ka ba sa paraan ng pagsasalita ko? Kung ganoon, huwag kayo gumawa ng mga bagay na nakakadiri. Amanda He, kung talagang naiinis ka na makita kami ng nanay ko at ako, bakit hindi mo tawagin ang Pangulo? Sabihin mo sa kanyang paalisin niya tayo. Susie, ayos lang yan, Mama. Amanda He, hindi ka na matapang ngayon. O baka naman, talagang ang hindi ka, ang kapatid ng Pangulo. Susiso, talagang ang ikaw, ang hindi sumusuko hanggang makita ang katapusan. Kahit sa mga sandaling ito, matigas ka pa rin. Ang kapatid ng Pangulo ay hindi si MS. Ikaw ba yon? MS. Itong si Susiso ay talagang walang hiya. Sa tingin ko, dapat kang tumawag sa Pangulo kaagad at turuan siya ng leksyon. MS. Ang mga taong tulad niya ay kailangang turuan ng leksyon. Sinadya talaga itong si Susiso. Hindi iyan tama. Walang mali doon. Hindi siya umiiyak hanggat hindi nakikita ang kaba. And Mas He, sinusuportahan kita. Ang mga taong tulad ko ay karapat dapat sa isang leksyon. Amanda He. Sa wakas, ang geological report. Sino sa inyo ang tunay kong kapatid? Kasalanan ko ang kawalan ko ng kakayahan. Na makilala ka agad. Xiao, ang mga sample ng dalawa ay nakolekta na. Ipadala na ba natin? Ito ngayon sa DNA Analysis Center. Personal akong pupunta. Amanda, dapat sumagot ka. Binibininghe, ano po ang nangyayari? Bakit hindi ka tumatawag? Totoo kaya ang sinabi ni Susie na hindi siya ang kapatid ng presidente? Posible. Bakit naman siya nakatayo lang doon? Amanda, wag mong sabihin na wala ka man lang numero ng sarili mong kapatid. Maraming inaasikaso ang kapatid ko araw-araw. Ayokong abalahin siya. Binibininghi, si Susie na ito ay paulit-ulit ka ng hinamon. Sa tingin ko, dapat natin siya bigyan ng leksyon at paalisin. Ang ating presidente. Ang ating presidente, ang pinakapinahahalagahan ng katapatan. Kung makita niyang inaapi ka ni Susiso ng ganito, tiyak na ipagtatanggol ka niya. Binibininghi, ano po ang inaasahan ni? Tumawag na kayo ngayon din. Sige, tatawag ako. Hindi bale, magpapanggap muna ako. Kumusta, kapatid ko? May problema ako. Susiso, ano ang ginagawa mo? Ikaw ang nagbibigay sa akin. Ito na ba ang sinabi mo? Amanda He, ito ang sinabi. Tawagin ang Pangulo. Hindi ka naman talaga tumatawag. Tapos mo na dapat ang pag-arte. Kaya pala talagang nagpapanggap ka.
Sinabi mo rin na ikaw ang kapatid ng Pangulo. Lumalabas na lahat ay kasinungalingan pala. Nasayang ang aking mga damdamin. Ako ang nagkamali. Lumalabas na si Susie ay talagang ang kapatid ng Pangulo. Kaya bakit natin siya tinratong ng masama ngayon lang? Hindi ba? Hindi. Ako ang kapatid ng Pangulo. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag yan? Dahil abala lang talaga ang kapatid ko. Ayokong istorbohin ang kapatid ko. Oh, talaga ba? Gusto mo talagang patunayan iyan? Kung gayon ngayon na, tawagin mo ang Pangulo. Ako, Amanda, hindi ka talaga ang kapatid ng Pangulo. Ay, matagal ko na itong pinaghihinalaan. Kaya pala hindi ka ang kapatid ng CEO. Alam ko, paumanhin, binibining Sue, aming pagkakamali. Oo, kami. Nalinlang ng napakawalang kwenta na ito. Kayo. Ano ang kayo? Hindi ba kayo agad hihingi ng paumanhin kay Binibinings? Ako na ang humihingi ng paumanhin. Bakit ko naman gagawin? Ang nanay mo ang unang nagdumi sa damit ko. Bakit, Amandahi? Masasabi mo ba iyan ng may malinis na konsensya? Hindi mo ba sinadya kanina? Ako ang magpapatunay. Siya ang sinadyang bumangga kay Tita Sue. Kaya naman natapon ang kape ni Titas. Mananaginip ka na hihingi ako ng paumanhin. Manager Wang, dumating kayo sa tamang panahon. Itong si Amanda He ay nanunukso sa kapatid ng CEO. Pakiusap, kumilos kayo agad. Amanda He, kakatawag lang sa akin ni Simon. Hiniling niya na ako ang bahala sa kanya. Ito si Amanda He. Bingi ka ba? Si MS, He ang kapatid ng Pangulo. Ano, kung gayon, nagkamali nga ba tayo? Ano ang nangyayari dito? Kanina lang, personal akong tinawagan ng Pangulo. Hiniling niya na ako ang bahala sa kapatid ng Pangulo. Ito si Amanda He. MS, He. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Ano ang nangyayari dito? Hindi ko kayo inanyayahang pumunta para umarte para sa akin. Okay lang, kalimutan na lang. Dumating ang taong ito sa tamang panahon. Sabi ko na nga, ako ang kapatid ng Pangulo. Ang kapatid ng Pangulo. Ikaw. Na-realize ko lang ang aking pagkakamali. Hindi ko napansin ang isang dakilang tao. Sana mapatawad niya ako. Huwag niyo sanang masamain. Kami ang may kasalanan. Lahat ito ay aming pagkakamali. Kapatid ng Pangulo, napakabuti niyo po. Pakiusap, patawarin niyo kami. Lahat ito ay kasalanan ko. Paumanhin, MS, He. Tama na. Alam kong hindi niyo sinadya ang lahat ng ito. Tumayo na kayo. Pakiusap. Ang kapatid ng Pangulo ay maganda at mabait. Makilala kayo. Ay ang aming kapalaran. Ano ba talaga ang nangyari kanina? Manager Wang, itong babaeng ito, ang nanay niya ang nagdumi sa damit ni MS. He. Humingi ng paumanhin si MS. He sa kanila, at sila ay sumagot ng masama. Lumabas na ba ang mga resulta? Xiao, kakatanong ko lang, 10 minuto na lang. Nandito na si Manager Wang. Hindi ka makakatakas dito. Mas mabuting sumuko ka na agad. Oh, talaga? May nakakita lang. Kay Amanda hinasadya itong tinulak ang aking ina. At natapon din ang kape. Sino nagsabi niyan? Hindi ko sinabi na ganun. Susie, tumigil ka na sa pagiging matigas. Hindi namin sinabi iyon. Sa tingin ko naiintindihan ko na. Kayo ay mga duwag na oportunista lang kayo. Susiso, sino ang tinatawag mong duwag? Hindi ba totoo ang sinabi ko? Hindi nila inaamin, di ba? CJ, kung gayon, susuriin natin ang mga security camera. Tingnan ninyo mismo kung ano talaga ang sinabi niyo. Susie, huwag kang maging katawa-tawa. Sino ang may oras para suriin ang mga kamera? Ang pagsasalita ng walang kabuluhan kung may ganoong oras. Mas mabuting humingi na lang ng paumanhin. Gusto mong humingi ako ng paumanhin? Impossible. Kung isa lang itong damit, babayaran ko yan. Bayaran, yaong damit. Ginawa ito ayon sa sukat ng isang espesyalista. Nagkakahalaga ito ng 10,000 Sinabi ng nanay mo na hindi niya ito kayang bayaran. Susie, sabi mo, matagal ka nang nagtatrabaho. Paano ka pa rin mukhang mahirap? Ang nanay mo ay tagalinis. Tagalinis ka rin. Talagang kung sino ang magulang, ganoon din ang anak. Susie, ikaw, ang kasuklam-suklam. Ano ang ginagawa mo? Amandahe, kung muli mong insultuhin ang aking ina, hindi na lang ito isang sampal. Susie, may tapang ka. Kung hindi mo tatanggapin ang pag-inom, kailangan mong tanggapin ang parusa dahil hindi ka handang humingi ng paumanhin. Kung gayon, magbayad ka. Susie, iniisip mo bang nababaliw ako? 500 yuan lang yan. Sino ang iniinsulto mo? Hindi ako nababaliw. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng 500 yuan. Ano ang sinasabi mo? Ang damit na suot ko. Ang damit na ito ay regalo ni Ethan Giant. Regalo rin niya sa iyo. Regalo rin niya sa akin. Isang kapareho, pero pekito. Imposible. Hindi ako bibigyan ni Ethan ng peking gamit. Talagang binigyan ako ni Ethan ng totoo. Ang ibinigay niya sa iyo ay peke. Susie, alam kong naiinggit ka sa akin, pero hindi mo pwedeng basta na lang mapanirahan si Ethan ng ganyan. Ako, naninira sa kanya? Hindi ito damit na haute couture, kundi isang peke. Ang mga haute couture accessory ng tatak na ito ay may mga zipper at buton na purong ginto. Ang mga peke ay gawa sa bakal.
May magnet ako dito. Huwag kang matakot, binibining he. Susuriin natin ito ngayon mismo sa harap niya. Ang haute couture brand na ito, ang mga zipper at ang mga button ay talagang purong ginto. Noong binigay sa akin ni Ethan, hindi ako nag-alinlangan. Pero ngayon na nakikita ko, ang kinang ng button na ito ay hindi mukhang purong ginto. Bakit hindi ka maglakas loob? Hindi tama. Kailangan kong magtiwala kay Ethan. Hindi ko hahayaang itong kasuklam-suklam. Ilayo ako. Ano ang hindi dapat gawin? Kung kailangang subukan, susubukan. Susisu. Huwag mong isipin na kaya mong sirain ang relasyon namin ni Ethan. Diyos ko, hindi ko inaasahan na peke pala ang damit na ito. Kahit ang kapatid ng presidente ay gumagamit ng pekeng damit. Napakababa naman ito. Imposible. Hindi ako lolokohin ni Ethan. Hindi niya ito gagawin. Mukhang si Ethan Jayang ay hindi rin tapat sa binibigyan kanya ng peke para paalisin ka. Binibining hi. Hindi mo dapat na isang lalaking tulad niyan. Ikaw ang kapatid ng presidente. Kahit sinong lalaki ang gusto mo, makukuha mo. Walang problema. Kailangan mo lang pumalakpak at pagkatapos, makukuha mo ang anumang nais mo. Ethan Jang. Pinahiya mo ako sa kumpanya. Hindi pa ako tapos sa iyo. Nanay, ayos na ang lahat. Magtrabaho ka na. Sandali lang. Hindi pa ito tapos. Amanda he, ano pa ang gusto mo? Naibigay ko na sa iyo ang pera. Iniisip mo na sa pagbayad. Tapos na ang lahat. Ano pa ang gusto mo? Hindi ba ang sabi na sa pagbayad, hindi mo na kailangang humingi ng paumanhin? Ang mga nangyari kanina ay tapos na. At ang ngayon ay ngayon. Ngayon, hindi ko lang gusto na lumuhad siya. Gusto kong lumuhad ka rin. At hindi lang iyan, ikaw at siya ng magkasama, ay kailangang maglinis ng mga banyo, nitong gusali. Xiao, ang mga resulta ng paternity test ay handa na. Siya pala. Ano? Pala, siya ang ating kapatid. Itigil ang operasyon. Punta tayo sa kumpanya ni Alex. Isang kuha sa bawat pagkakataon. Itigil ang pag-film. Dalhin mo ako sa kumpanya ni Alex. Dr. Xiao, Dr. Xiao. Amanda he, huwag kang masyadong lumabis. Tapos ano kung iniistorbo kita? Sa buong buhay mo, nasa ilalim ka pa rin ng aking mga paa. Susiso, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo kaagad si Binibininghi. Bitawan mo ako. Amanda he, kung lalagpas ka sa linya, hindi mahalaga kung pareho tayong matalo. Susiso, nababaliw ka. Umalis ka rito. Ikaw at ang nanay mo. Umalis kayo. Huwag mong kalimutan, pinayagan tayo ni Xiao na sumali sa kumpanya. Ang umalis ako, wala kang otoridad. Maliban kung siya mismo ang pumunta. Ang yabang naman. Na si Ji Xiao ay pumunta sa kumpanya para personal kang paalisin. Ikaw, isang ordinaryong empleyado. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Kung karapat-dapat man ako o hindi, hindi iyan ang desisyon mo. Ako ang manager nitong kumpanya, at isa rin sa mga shareholder. Ikaw ang nagsasabi. Ang mga salita ko ba ay may saysay o wala? Manager Wang, paulit-ulit niya akong hinahamon. Minamaliit niya ako. Talagang hindi ko na kaya. Kailangan ko lang makipagkaibigan sa kapatid ng presidente. Natatakot ba ako na hindi ako magustuhan ni Ji Xiao? Binibining hi, huwag po kayong mag-alala. Ngayong araw, tiyak na bibigyan kita ng paliwanag. Isang bagay lang ang tatanungin ko sa'yo. Luluhod ka ba ng kusa? O pipilitin kitang lumuhod? Naluhod ako, huwag mo nang pangarapin. May dangal ka pa pero ayaw mong gamitin. Talagang hinahanap mo ang iyong kamatayan. Magdala kayo ng tao. Pilitin sila. Lumuhad at humingi ng paumanhin. Teka. Alam ko na. Magandang araw, Presidente. Ang tao sa tabi ng Presidente, hindi kaya ang sikat na doktor. Si Simon Xiao. Yung nasa kaliwa, siya ang international superstar na si Ryan Xiao. Si Amanda He ay may 3 kapatid na ganyan. Sila'y napakakahanga-hanga. Ngayon, si Susiso ay nasa problema. Susiso, narinig mo na ba? Kinumpirma na ng presidente na si Miss He ay kapatid niya at naparito para sunduin siya pauwi. Kung may sentido ka, lumuhad ka ngayon din. Kung hindi, sa isang sandali, hindi mo na malalaman kung paano ka namatay. Oo, Susiso, may oras ka pa para humingi ng tawad. Anong nangyayari dito? Haha, Ginoong Xiao, ganito kasi. Itong mapanirang puri at ang kanyang ina ay nilapastangan si Miss He. Hindi lang hindi sila humingi ng tawad, kundi sumagot pa ng may kayabangan. Ako, ay nagtuturo ng leksyon para kay Miss He. Oo, tama. Ang mga kabataang babae ngayon talagang walang hiya. Nasisidlan nilang magpanggap bilang isang mahalagang tao tulad ni Miss He. Pinapatunayan ko na siya ay mapagkunwari. Kanina lang ay nagsiselos siya dahil si Miss He ay kapatid niya at gayon pa man ay tinututulan niya ito. Ginoong Xiao, talagang kailangan ninyong suportahan si Miss He. Malinaw na siya ang unang nanggulo sa aking ina, na nagpatungong luhod sa aking ina para humingi muna ng tawad. Alam ninyong nagsisinungaling kayo, hindi ba kayo nasasaktan ang inyong konsensya? Tumahimik ka, ngayon din, sa ngalan ni Ginoong Xiao. At ni Miss He, tuturuan kita ng leksyon. Naghahanap ka ng gulo.
Lakasan mo ng loob na saktan ng kapatid. Kapatid. Si Susie So ay tunay na kapatid natin. Ginoong Xiao. Si Miss He ay tunay na kapatid mo. Ang sinabi ko kanina, hindi mo ba narinig ng mabuti? Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Si Su ay tunay na kapatid natin. Paano ito nangyari? Batang Ginoong Xiao, hindi mo sinabi sa akin na si Miss He ay kapatid mo? Siguro nagkamali ako. Paumanhin. Ay, ito na nga ba ang sinasabi ko? Si Susie ay tunay na kapatid natin. Ngayon ay ayos na, di ba? Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag sa kapatid pag-uwi. Kapatid, sa wakas nakita rin kita. Kapatid, huwag kang matakot. Ngayon, may mga kapatid ka para suportahan ka. Sabihin mo sa akin. Sino ang nanggulo sa'yo kanina? Oo, sino ang nanggulo sa'yo? Bibigyan ko siya ng kaunting dugo. Salamat mga kapatid. Hindi ito tama. Ako ang kanyang nakakabatang kapatid. Nakasulat sa itim at puti sa ula. Malinaw na nakasulat. Ano pa ang masasabi mo? Amanda He, hanggang ngayon, tanggi ka pa rin bang tanggapin ang katotohanan? Hindi. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Xiao. Ang ulat ng DNA test na ito. Oo, maaaring nagkaroon ng mali. Hayaan mong tingnan ko. Si Miss He, sa mga kilay pa lang, ay halos kamukha ninyo. Maaari kayang, si Miss He ay kapatid ninyo. Ang institusyon kung saan ko ipinadala ang mga ebidensya ay ang pinakaprestihiyoso sa buong mundo. Hindi posible na magkaroon ng mga pagkakamali. Kinu-question niyo ba ang aking trabaho? Walang paraan. Oh, Simon, sa pagkakataong ito ay inilagay mo ako sa matinding problema. Ang makapang-asar sa kapatid ng presidente. Ngayon, huwag ng pag-usapan ng pag-angat o pagtaas. Malamang ay hindi ko na mapanatili ang aking posisyon. Kapatid, si Amanda He ay nagdala ng mga taong ito para pahiyain ka ng paulit-ulit. Paano mo gustong ipasya ito? Oo, Alex, oras na para linisin ang korupsyon sa kumpanya. Lahat dahil sa mapanirang puri na ito na bumabaluktot sa katotohanan. Na nagkamali ako sa pagkakakilala sa kapatid ni Ginoong Xiao. Direktor, ako. Ginang Su, ako ay tiyak ay magbibigay ng magandang aral sa mga taong ito para sa'yo. Kapatid, ano sa tingin mo? Lahat sila ay empleyado ng kumpanya ni Alex. Kung gayon, hayaan si Alex ang bahala. Pero ininsulto niya ang aking ina. Pinilit siyang lumuhod at humingi ng tawad. Iyan ay isang bagay na hindi ko matutolerate. Nilagyan ng dumi ng iyong ina ang aking damit. Nakuha niya iyon sa sarili niya. Ikaw, Mga tanod, ipalayas siya. Alex, ako ay tunay na kapatid niya. Sabihin, paumanhin, Ginoong Xiao, natuklasan lang ng aming ospital na ang ulat ng DNA test na ibinigay namin ay mali. Si Amanda He na ito ay tunay na kapatid mo. Ano? Siya ang aming nakakabatang kapatid. Sigurado ka ba? Napagkumpirma ko na ito ng paulit-ulit. Si Amanda at kayong dalawa ang may relasyong dugo. Sige, alam ko na. Kapatid, nalayo ako sa inyo ng napakaraming taon. Napagtiis ko ang napakarami. Ngayong araw, sa wakas, nakita ko ang aking mga kamag-anak. Hindi ko akalain na dahil sa isang estranghero, ay madali ninyo akong pagdududahan. talaga ba si Amanda ang tunay niyang nakakabatang kapatid? Amanda, paumanhin, nagkamali ako sa pagkakakilala sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, hindi na ito mauulit. Oo, ito na nga ang sinasabi ko. Ang aking kutob ay ang pinakatumpak. Pagkatapos ng lahat, paano naman? Mawawala ang birthmark habang lumalaki? Siya ay maaaring kapatid natin. Kapatid, kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede akong pumunta ulit at gumawa ng isa pang pagsusuri kasama ka. Tara na. Hindi na kailangan. Naniniwala kami sa'yo. Kahit na ikaw ay kanyang nakakabatang kapatid, ano ang mahalaga? Ang katotohanan na nanggulo ka sa aking ina ay totoo. Gusto ko lang na humingi siya ng tawad. Lumuhad siya sa sarili niyang kagustuhan. Talaga? Amanda, lakas ng loob mong tingnan ang mga GIFs camera. Hayaan mong makita ng lahat ang totoong nangyari. Tama na, ang aking nakakabatang kapatid ay likas na mabait. Paano siya magsisinungaling? Kung nagsinungaling siya o hindi, ang mga kamera ang magpapatunay. Kung ipapakita ng mga kamera na hindi totoo ang sinasabi mo, ano ang dapat nating gawin? Iwanan siya sa kanyang awa. CJ, kung gayon, hayaan natin. Kung talagang inayos nila ang pagbabantay, hindi ba't magpapakita iyon na nagsisinungaling ako? Kailangan kong mag-iwan ng magandang impresyon sa aking tatlong kapatid. Tungkol naman kay Susie So, maghahanap ako ng dahilan mamaya. Bakit hindi mo na lang siya tanggalin? Ano ang nangyayari sa kapatid mo? Sa totoo lang, sa bagay na ito, kasalanan ko rin. Ang ina ni Miss Su, siguradong hindi sinasadya, nadumihan ang damit ko, hindi rin dapat ako makipagtalo sa mga nakatatanda. Tita ni Miss Su, narito, ipinapahayag ko ang aking paghingi ng paumanhin. Kapatid, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa kanila. Ito ang lugar ng trabaho ng kuya ko. Ayokong makadulot ng problema sa kuya ko.
Kuya, kung hindi, ang bagay na ito, hayaan mo na lang. Hindi rin kailangang tingnan ang mga camera. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Amanda, hindi mo kailangang magpanggap dito. Ang mga katotohanan ay mga katotohanan. Talagang susuriin ko ang pagbabantay. Pinatawad ka na ng kapatid ko. Huwag kang masyadong mamilit. Kung pag-uusapan ang pagpili, sino ang nag-uusap tungkol sa pagpili? Okay lang. Tiwala ako kay Amanda. Tungkol sa pagbabantay, hindi rin kailangang ayusin. Pero, Ipagpatuloy ang proseso ng paghihiwalay ng dalawa at pati na rin ng mga sumaling ngayon. Tanggalin silang lahat. Xiao, alam kong nagkamali ako. Huwag mo akong tanggalin. Binibining He, nakikiusap ako, bigyan mo kami ng pagkakataong magpatuloy. Kuya, hayaan mong manatili sila. Tungkol kay Miss Su at sa kanyang ina, sa tingin ko, mahirap din ang kanilang naging buhay. Hindi ko na isasaalang-alang ang nangyari. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Kung gayon, umuwi na tayo. Oo. Susi Su, ikaw, isang hamak. Sa pagkakataong ito, ganap mo kaming sinira. Mula ngayon sa kumpanya, huwag kang umasang magkakaroon ka ng masayang araw. Sino siya, ha? Susi, anong nangyayari? Silang tatlo, hindi ba ang pamilya mo? Ako hindi ko rin alam. Ayaw lang ni nanay na magkaroon ng kakayahan. Natulungan kang hanapin ang pamilya. Nanay, huwag mong sabihin iyan. Sapat na sa akin ang pagkakaroon ko. Susi. Kapatid, mula ngayon ay titira ka rito. Gusto mo ba? Basta't ito ay inayos ng kuya. Magugustuhan ko. Salamat, kuya. Kapatid, lahat tayo ay pamilya. Hindi na kailangang magpasalamat. Okay lang. Kakalikha lang ng kapatid. Siguradong pagod siya. Kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Sa ibang araw, dadalhin kita sa pamimili. Sa ibang araw dadalhin kita. Kakain tayo ng lahat ng gusto mo noong bata ka pa. Susubukan natin lahat muli. Ah, tama. Ang iyong salusalo ng pagbabalik na schedule ko para sa makalawa. Kung gayon, sa harap ng lahat, opisyal namin kikilalanin ang aming relasyon. Sige, alam ko na. Kuya, huwag kang mag-alala. Maghahanda akong mabuti. Mabuti na lang at nagbago ka sa tamang oras. Ang resulta ng DNA test, iyon ang nagpahintulot sa akin na maging ang kapatid ng tatlong mahahalagang personalidad na iyon. Naisalin ko na sa iyo ang pera. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawalan ng iyong bahagi. Ay, Amanda. Kami ni Ethan ay naparito para makita ka. Ay, tingnan mo ang kwintas na iyan. Ang diamante na iyan. Amanda, talaga namang ikaw ay... Ay, nanay. Ano ang sinasabi mo? Talagang totoo nga. Ang tatlong mahalagang personalidad na yon ay gumawa na ng DNA test kay Amanda. Kinumpirma nila na siya ang kanilang kapatid. Maaari ba itong maging peke? Syempre hindi. Eksakto, ang kawawang susiso na iyon. Paano kaya siya magiging ang kapatid ng tatlong mahalagang personalidad na iyon? Amanda, swerte ang anak ko na makapag-asawa ng manugang na tulad mo. Talagang isang biyaya iyan sa aming pamilyang Jiang na naipon namin sa loob ng 8 henerasyon. Amanda, Ang pagkakaroon ng katulad mo ay tunay na swerte para sa akin. Mabuting kapalaran, Ethan Jiang. Sinasabi mong mahal mo ako palagi. Kung gayon, bakit mo ako binibigyan ng mga peke? ano, nalaman ba ni Amanda na binili ko siya ng mga peke? Ikaw, bumili ka ng peke para kay Amanda. Naghahanap lang ako ng magandang presyo. Noong mga panahong iyon, Kasalanan lahat iyon ni Susiso. Huwag ka nang magsalita pa, ang batang ito. Ngayong araw sa opisina, dahil sa damit na iyon, pinawalang halaga mo ang aking buong dangal. Nga pala, sinabi rin ni Susiso na iyon, na binili mo siya ng isa, na eksaktong kapareho. Ethan, ganito mo ba ako tratuhin? Amanda, huwag kang magpalinlang. Kay Susie Su, mahal na mahal kita. Paano ko ibibigay sa iyo ang isang peke? Ay, hindi iyon ang binigay ko sa iyo. Siguradong pinagpalit iyon ni Susie Su, ang damit na binigay ko sa iyo. Oo, eksakto. Talagang ang hamak na iyon nga. Totoo ba ang sinasabi mo? Amanda, maaari akong sumumpa sa langit. Ang aking damdamin para sa iyo ay lubos na tapat. Kung magsinungaling man ako, sumampalasan nawa ako ng kidlat mula sa langit. Sige, naniniwala ako sa iyo. Nga pala, sinabi na ng mga kapatid, sa 3 araw ang aking salo-salo ng pagbabalik. Sa sandaling iyon, ipapahayag ko ng publiko na ako ang kanilang kapatid. Sa sandaling iyon, iaanyaya ko rin si Susiso at ilalantad ko siya sa harap ng lahat. Oo, ilalantad ko siya. Naku, may mga tao pa talagang naglalakas loob na dumating. Ang mga walang hiya talaga. Tama, kahapon, si Ginoong Xiao ay naglantad sa kanila sa publiko kahit na mayroon pa rin silang kapalang mukha na pumasok sa trabaho. Kung ako, maghahanap ako ng butas at magtatago para hindi mapahiya. Kapag nagsasabi ng maraming kasinungalingan, nawawala ang kahihiyan. Susiso, ano ang iniisip mo? Ibahagi mo sa amin ang iyong mga sikreto sa pagiging napakawalang hiya. Susiso, kinakausap kita. Bingi ka na ba? Ang kumpanya ay lugar para hindi para sa pag-uusap.
Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang trabaho ko? Susie Sue, sino ka para isipin na kausapin si Ate Flora ng ganyan? Tungkol sa nangyari kahapon, hindi pa tayo nagkakasukatan sa iyo. Si Ginoong Xiao at si Binibining Amanda ay mapagbigay. Pero hindi kami ganoon kawin. Dahil sa iyo kahapon, halos mawala ang trabaho namin. Ngayon, lumuhad ka agad at humingi ng paumanhin sa aming lahat. Ikaw, mayroon ka pa ring mukha para magpanggap na. Si Binibining Amanda, hindi mo man lang tinitingnan ang sarili mo sa salamin kung bagay sa iyo. Tingnan mo kung karapat-dapat ka. Ano ang tunay na kwento sa likod ng nangyari kahapon? Alam ninyo mismo. Alam ninyo. Ano ang alam ninyo? Ang alam ko lang ay nagkasala ka sa kapatid ng 3 presidente at halos mawala ang trabaho namin. Sinabi ko na, hindi ko ito gagawing madali para sa... Ano ba talaga ang gusto mo? Hawakan ninyo siya. Papulutin mo ang tubig sa kanya sa pamamagitan ng pagdila. Ako na ang bahala sa pagkuha ng larawan ng iyong mabangis na anyo at pagkatapos ay ipost ko ito sa internet. Susie So, bilisan mo at dilaan mo yan. Bitawan mo ako, bilisan mo at dilaan mo yan. Bitawan mo ako. Talaga kang isang lobo. Binibining He, dumating na po kayo. Ano ang ginagawa ninyo? Binibining He, hindi alam nitong si Susie So kung ano ang mabuti para sa kanya. Tinuturuan namin siya. Tama po, Binibining He. Tinutulungan namin siyang maglabas ng sama ng loob. Hindi na kailangan, kung kumalat ito, hindi ba nila sasabihin na inaabuso ko ang aking kapangyarihan? Paano mangyayari iyon? Si Binibining He ay maganda at mabait kung hindi dahil sa kanyang kabaitan. Ang malas na iyon ay naitapon na sana. Paano pa siya mananatili sa kumpanya? Tama, kami lang ay, pinarurusahan lang siya ng kaunti, pakibitawan ninyo siya. Ito. Kung sasabihin ni Binibining He na pakibitawan siya, pakibitawan namin siya. Amanda He, hindi mo kailangang magpanggap. Ano mang pandaraya mo, harapin mo ako. Hindi ako aalis. Huwag ka munang magsalita. Ang larong ito ay nagsisimula pa lang. Dahan-dahan kitang haharapin. Ano ang gusto mong gawin? Susie So, nagkamali ka sa halaga ng kontrata, nagdulot sa Xiao Group ng pagkalugi ng daan-daang libo. Paano mo ito maipapaliwanag? Paano mo ito maipapaliwanag? Anong kontrata? Amanda, naghahanap ka ba ng dahilan? Mas mabuti pang maghanap ka ng mas kapanipaniwalang dahilan. Kagabi lang ako pumasok sa kumpanya. Maliliit na trabaho lang ang ginagawa. Ang kontratang ito ay wala kinalaman sa akin. Ngunit ayon sa narinig ko, ikaw ang nagprint ng kontratang ito, at ikaw din ang nagbigay nito sa kliyente. Ano naman? Paano ko malalaman? Ginawa mo ba ito para makaganti sa akin? Sinadya mo bang baguhin ang kontrata? Hindi ko ginawa. Huwag mong isipin na lahat ay tulad mo. Walang hiya. Hindi mo ginawa. Kung gayon, ano ang tungkol sa kontratang ito? Ano ang tungkol sa kontratang ito? Sa tingin ko, alam mo iyon ng mas mabuti. Flora, nagmula ito sa iyong departamento. Ngayong may problema, dapat mong akuin ang responsibilidad. Binibining He, wala itong kinalaman sa akin. Sinadya mo ba ito? Isa kang malas. Gusto mo ba akong saktan? 8 Flora, sa tingin sinadya ito ni Susie. Nakikita niyang palagi mong ipinagtatanggol si Binibining He. Kaya naiinis siya sa iyo. Iyan ay paninirang puri. Susie So, itong kontrata, kahapon, ikaw lang ang nakakita nito. Kung hindi ikaw, sino pa? Talagang ikaw ang kahapon. Habang sinusuri ang kontrata, ay palihim mo itong binago. Kung sinabi kong hindi. Hindi ako. Binago ko ba ito? Binibining He, hindi mo ako masisisi para dito. Kung may sisisihin ka, sisihin mo siya. Ano pa ang sasabihin ni Susie So? Ulitin mo na hindi ko ito ginawa. Ako ang testigo. Nakita ko ng sarili kong mga mata si Susie So na binabago ang kontrata. Susie So, ngayon, mayroon na tayong ebidensya at mga saksi. Ano pang dahilan mo ngayon? Ano ang tinatawanan mo? Ngayon, hindi mahalaga kung ano ang sabihin ko. Lahat kayo ay naniniwala na binago ko ang kontrata. Kung gayon, ano pa ang masasabi ko? Susie Sue, huwag kang magpanggap na biktima na para bang binubuyo ka namin. Si Flora ay isang veteranong empleyado ng kumpanya. Paano siya makakagawa ng ganoong simpleng pagkakamali? Tama, tanging ang tulad mo, na may masasamang intensyon at kasuklam-suklam, ang makakagawa ng ganito. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Isang batang pinalaki ng isang tagalinis. Anong mabuting tao ang maaasahan? Ano ang sinabi mo? Susie So, naglakas ka bang suntukin ako? Maaari mo akong kausapin. Ngunit hindi mo maaaring pag-usapan ng masama ang aking ina. Kaya ano kung sinabi ko, ang nanay mo ay isa lang tagalinis. Ang pinakapangkaraniwan sa buong kumpanya, sino man sa amin, ay maaaring tapakan siya. Isa kang kasuklam-suklam. Ano ang hinihintay ninyo lahat? Paghiwalayin na sila. Susie So, binago mo ang kontrata na nagdulot ng pagkalugi na daan-daang libo para sa Xiao Group at ngayon ay tumatanggi kang aminin ito habang sinasaktan ng isang kasamahan. Ngayon, bilang kinatawan ng Xiao Group, tinanggal kita sa trabaho.
Hindi mo kailangang paalisin ako. Aalis ako sa sarili kong paraan. Ayoko na dito. Hindi kita papayag ang umalis. Amandahi, nakuha mo na ang gusto mo. Iniwan ko na ang kumpanya. Ano pa ang gusto mo? Susi Su, hindi mo iniisip na kapag nagkamali ka sa kontrata at nag-resign ka, matatapos na ang lahat, di ba? At ang pagkalugi ng Xiao Group, sino ang magbabayad nito? Tama, Susi Su, hindi ka pwedeng umalis. Ang pagkalugi na ito na ilang milyong piso, dapat ikaw ang magbayad. Kaya pala hinintay mo ako dito. Sabi ko na, paglalaruan kita ng dahan-dahan. Ngayon, magbabayad ka ba? O dadalhin kita sa kulungan? Para kay Binibining He, ang isang mahirap na tulad niya ay tila walang pera. Sa tingin ko, mas mabuti, ipadala mo na lang siya sa kulungan. Eksakto. Kahit pa ang nanay niya ay magtrabaho ng 100 taon bilang tagalinis, hindi niya mababayaran ang utang. Wala kayong anumang ebidensya. Sinabi ni Amanda Hise na hindi kanya babayaran kahit 1 sentimo. Kung may tapang ka, ipadala mo ako sa kulungan. Akala mo hindi ko magagawa. Kaya hindi ko pahihirapan ang buhay mo. Susi So, kung pipirmahan mo itong kontrata ng pagkaalipin, pumapayag na maging alila ko sa loob ng 30 taon, handa sa tawag ko anumang oras. Pababayaan na kita. Ako mismo ang magiging alila mo. Susi So, naghahanap ka ng gulo. Iharap mo sa akin. Susi So, ang Binibini ay mapagbigay. Handa siyang akuin ang iyong mga pagkalugi. At ikaw, hindi ka lang ba nagpapasalamat ni hindi mo siya minamaliit, hindi ka na ba nasasawa mabuhay? Sino sa tingin mo ang Binibini na payagan kang maging alila niya ay karangalan na para sa iyo? Huwag mong maliitin ang pagkakataong ibinigay sa Na maging alila niya, tanging kapag patay na ako. Hindi yan ang kaya mong pagpasyahan. Huwag kang kikilos. Hawakan ninyo siya. Hawakan ninyo siya ng mahigpit. Amandahi, hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Binibining He. Gamit ang dokumentong ito, hindi mo na ito maitatanggi. Susi So, pinapayuhan kita na huwag ka nang lumaban. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Xiao. Natural, gagawin ko ang gusto ko. Kung galitin mo ako, mag-ingat ka, kaya kung gawin na ikaw at ang iyong ina ay hindi makakatira sa Northern City. Amandahi, huwag kang lumampas. Ano pa ang sobra kong ginawa? Ang isang tulad mo ay karapat-dapat na nasa ilalim ng aking mga paa. Buong buhay mo ay mabubuhay ka sa ilalim ng aking anino at ako, patuloy kang yapakan. Ah, oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, makalawa na ang aking welcome banquet. Sa araw na iyon, opisyal akong babalik sa pamilyang Xiao. Nagtanong ako tungkol sa party na iyon at kulang na lang ang ilang waiter. Ikaw, tandaan mong pumunta para tumulong. Paano ka nakarating dito? Hindi ko ba sinabi na kung mayroon, tatawag ka sa akin? Tumawag ako. Dahil hindi ka sumagot, wala akong nagawa. Kailangan kong pumunta para sunduin ka. Sabihin mo agad kung ano ang kailangan mo. Tutulungan kita para makuha ang DNA test report na yon. Sinabi mo, nabibigyan mo ako ng kapalit, di ba? Nasaan ang aking gantimpala? Lumalabas na si Amandahi ang nakahanap ng isang tao para palitan ang isang report. Hindi ko ba binigay sa iyo ang pera? Ang halagang iyon ay hindi sapat para sa aking mga gastusin. 1,000,000 ay hindi sapat. Huwag kang masyadong sakit. Ako ay si Kim, Binibining Amanda. Huwag mong kalimutan. Kung hindi dahil sa tulong ko sa pagpalit nitong DNA test report, naging binibini ka na ba ng pamilyang Xiao? Ang pamilyang Xiao ay may malaking yaman. Sino ang balak mong paalisin sa 100,000 piso? Tumahimik ka. Ang card na ito ay may 30 milyong piso. Pagkatapos mong kunin ito, huwag mo na akong hanapin muli. Ito ay mas ayon sa inaasahan. Salamat, Anong bagay? Gamit ang videong ito, makakapaglantad ako kay Amandahi sa publiko sa party. Susi Su, gamit ang cellphone, kumikilos ng kahina-hinala. Ano ang ginagawa mo dito? Nako, Susi So, sana hindi mo narinig ang lahat. Ibalik mo ang cellphone ko. Ay, Ano ang ginagawa ninyo dito? Amanda, si Ethan at ako ay napunta para sunduin ka mula sa trabaho. Evan Jayang, nakikipag-usap ako sa nanay ko sa telepon. Bakit mo kinuha ang cellphone ko? Baliw ka ba? isa lang naman itong tawa. Bakit ka kinakabahan ng ganyan? Ano ang nangyayari? Ano ang nasa cellphone? Mayroon bang nakakahiya? Ano ang ginagawa mo? Mabuti na lang at walang nangyari. Kakapagawa ko lang ng cellphone ko. Huwag mo na itong sirain. Mahirap pa rin. Ang lumang cellphone mo na ito. Paano kung bumili ako ng 1-0 bago para sa'yo?
Sa ganyang hitsura mong mahirap. Si Amanda ngayon ay ang nakababatang kapatid ng tatlong napakahalagang tao. Kung gusto niya ang mga bituin sa langit, may kukuha nito para sa kanya. Kung ikukumpara dyan, ang basura mong cellphone, HMPH. Sino ang nagmamalasakit dyan? Tama ka, kahit pasirain ko ito. Amanda, huwag kang lumampas sa linya. Sa ganitong paraan, ganap na tayong ligtas. Susi Su, nakalimutan mo, kakapirma mo lang sa akin ng isang kontrata ng pagkaalipin ng 30 taon. Napakalaki ng utang mo sa akin. Kung masira ko ang cellphone mo, kailangan mong tiisin. Kaya ngayon lumalabas na ikaw ang alila ni Amanda. Kung gayon, anong pinagmamalaki mo? Totoo iyan, dahil sa kondisyon mo, nandito ka lang para ihatid ang sapatos ni Amanda. Perpekto. Kung tatanungin mo ako, kahit ang paghahatid ng sapatos niya ay hindi niya kaya. Hindi kaya alam mo, napaparating ako para sunduin si Amanda sa trabaho. At pumarito ka para makipagkita sa akin ng sinasadya. Ang kapal mo, at iniisip mo pa ring akitin ang anak ko. Hindi ako interesado sa kahiyahiyang iyan. Tama na, Susi Su, huwag kang magmatigas. Sinasabi ko sa'yo, si Amanda lang ang mahal ko. Ikaw, kalimutan mo ang ideyang iyan. Tama, Amanda, ang napili kong manugang. Kaya kalimutan mo na. Sige na. Kung gayon, nais kong para sa inyong dalawa, kahiyahiyang Perez, na magtatagal kayo magpakailanman at hindi na kayo manggulo ng iba at huwag na kayong magpakita sa akin. Nakakadiri kayo. Sino ang nakakadiri? Nakakadiri, ang sabi mo. Tumingin kang mabuti, ipapakita ko sa iyo araw-araw. Araw-araw. Tama na, Amanda, huwag nating ibaba ang sarili natin sa kanilang antas. Alis na tayo. Halika na, Amanda, uwi na tayo. Aalis na po kayo, Ixiao. Uwi na si Ixiao. Tara na. Buti hindi ito nabasa. Buti na lang nakaset up ako ng hidden video. Kung hindi, matutuklasan sana ni Amanda. Amanda, makikita mo. Pigilan mo, anong ginagawa mo? Gusto kong pumasok. Pumasok ka. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang banquet hall. Pinakamaganda sa buong North City. Ang mga pumupunta dito ay mayayaman o mahalika. Hindi lang basta kung sino-sino na pwedeng pumasok. Ako ay ang waiter ng banquet na ito. Pwede na ba akong pumasok ngayon? Waiter, kung gayon, bakit hindi kita makilala? Ang aming mga tauhan sa banquet hall ay may mga uniformeng gawa para sa kanila. Bakit hindi mo suot? Ako, kahit paano, hayaan mo akong pumasok. Wala kang anuman at naglakas loob ka pang sabihin niya. Ito ay galing sa aming banquet hall. Tinitingnan kita, siguradong nanggugulo ka. Sinasabi ko sa'yo, marami na akong nakitang tulad mo. Gamitin mo ang utak mo at umalis ka na agad. Hindi ko kaya. Kailangan kong pumasok. Talaga nga akong waiter. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kang sumama sa akin. Kung hindi ka alis ngayon, tatawag ako sa iba. Hayaan mo akong pumasok, pakiusap. Hindi ba yan si Susi Su? Iniisip ko kung sino ang nasa pinto na hindi makapasok. Nalaman kong ikaw pala. Tingnan mo ang itsura mo. Nakasuot ka pa ng ganito. Akala siguro nila isa kang pulubi, kaya hindi ka pinapasok. Susi Su ha, hindi naman sa ganun. Pero kung talagang kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Para kay Amanda, bibigyan kita ng damit. Hindi ako interesado. Susi Su, ginagawaan kita ng pabor, di ba? Dapat tanggapin mo ang iniaalok ko. Bakit ka nagpapakipot pa? Mga Ginoo, kilala niyo ba siya? Siyempre naman, paano ko siya hindi makikilala? Ang nanay niya ay isang tagalinis, at siya ay tagapaglingkod ni Miss He. Isang simpleng tagapaglingkod at naglakas loob pa siyang maging arogante. Sabihan niyo si Miss He kapag nakita niyo siya, na hindi niya dapat pinagbibigyan ang mga tagapaglingkod. Kung hindi kayo magreklamo, ibigay niyo siya sa akin. Titiyakin kong maayos ko siyang sasanayin. Walang problema. Susi Su, pinapayuhan kita. Natratuhin mo kami ng may higit na respeto. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng gabing ito, ang ating Amanda ay magiging ang tanyag na tagapagmana ng pamilyang Xiao. Ikaw kumpara sa kanya ay parang nasa langit at ang isa naman ay nasa lupa. Ano ang mangyayari ngayong gabi? Hindi pa napagpapasyahan. Bakit ka pa rin napakatigas ng ulo, Susi Su? Na si Amanda ang magiging tagapagmana ay lubos ng napagpasyahan. Ano pa ang pwedeng magkamali? Wala akong gana makipag-usap sa umiwas ka. Susi Su, nag-aalok kami ng paraan para makaalis ka. Anong klase yan na ugali? Minamaliit mo ba ang tulong na inaalok namin? Isang paraan para makaalis. Ibaon mo na lang sa sarili. Naghahanap ka ng gulo. Ay anak, kakabigkas lang niya ng ano ba ang eksaktong ibig sabihin niyan? Iniisip mo bang nanggugulo siya? Sa ugali ni Susi Su. Posible yan. Mahalaga ang araw na ito para kay Amanda. Hindi natin pwedeng hayaan na sirain niya yon. Hayaan mo akong pumasok. Pigilan niyo siya kaagad. Susi Su. Nanggugulo ka ba ngayon, di ba? Ano ang ginagawa ko rito? Hindi yan problema mo. Sinasabi ko sa'yo. Pagkatapos, kapag nasa loob na ang tatlong importanteng tao, i-anunsyo nila sa harap ng lahat ng dignitaryo na si Amanda ang kanilang kapatid. Huwag mong isipin na makakapasok ka at sisirain mo ang magandang pagkakataon niya. Tita Ethan, anong ginagawa niyo rito? Amanda, dumating ka sa tamang oras. Itong si Susi Su, may masamang binabalak. Gusto niyang sirain ang iyong recognition party. Amanda,
Buti na lang kasama ko ang nanay ko. Natuklasan namin ang kanyang pandaraya sa oras. Mas mabuting hulihin natin siya agad. At pagkatapos ng haharapin natin siya. Oh, ganun ba? May paranoia ba ka? Wala akong sinabi kahit ano. Susi, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang iniisip mo, sa ugali mo, hindi ka basta susuko. Hindi ka napunta rito para manira. Naparito ka ba para batiin si Amanda? Amanda, ano pang hinihintay mo? Bagaman gusto ko talaga, sampelan si Susi So sa publiko. Pero ang pagpapanggap ko, bilang si Susi So, para makasiguro, mas mabuting ikulong muna siya. Pagkatapos ng recognition party, gagawin ko ang iba kong mga plano. Dakpin niyo siya. Pakibitaw ako. Amanda He, natatakot ka ba? Hindi ka ba sigurado na ikaw ang tunay na tagapagmana? Kung hindi mo ako papapasukin, dahil ba takot kang ilantad kita? Ayoko lang talaga, na itong hamak, ay sirain ang magandang mood ko. Dakpin niyo siya, palalayain natin siya pagkatapos ng party. Naintindihan ko, Miss He. Pakibitaw ako, malapit nang magsimula ang party. Tara na. Gusto kong pumasok. Pakibitaw ako. Buksan niyo ang pinto. Palabasin niyo ako. Ngayong araw, talagang masigla. Hindi natin alam kung ano siya, ang miss ng pamilyang Xiao. Oo, ang kapatid ng 3 dakilang tao na ito. Tiyak na mayroon siyang pambihirang karisma. Hoy, tingnan mo. Handa na ba ang kapatid? Oo, handa na ako. Heto na ako, naliligo sa yaman. Ngayon, inanyayahan natin ang mga pamilya at kaibigan para salubungin ang pagbabalik ng miss ng pamilyang Xiao. Ang nakatayo sa si Madam Amanda He. Teka lang. Hindi siya. Ang kapatid niyo. Susi Su, anong ginagawa mo? Baliw ka ba o ano? Ano nang pinagsasabi mo rito? Talaga nga, umalis ka na rito. Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Lahat ng sinabi ko ay Anong totoo? Susi Su, alam kong naiinggit ka, dahil mayroon akong 3 mabubuting kapatid na lalaki. Mga kapatid, kanina lang, sa pinto, si Susi Su ay walang kahihiyang nagsasalita. Sabi niya hindi niya ako padadaliin. Ginawa niya yan ng sadya. Susi Su. Naglakas loob siyang sirain ng party ng pagbabalik ng kapatid ko. Talagang hindi mo alam ang tama. May paparating. Sandali. Alex, paulit-ulit niya, inaapi ang kapatid natin. Pakinggan muna natin ang sasabihin niya. Sabi mo hindi siya ang kapatid natin. Mayroon ka bang patunay? Susi Su. Sabi mo si Amanda dahil hindi siya ang kapatid ng 3 Ginoo. Nasaan ang patunay? Tama na yan. Anong patunay pa ang kailangan niya? Susi Su, hindi ka pa ba umaasa na iniisip mo na ikaw ang kapatid nila, di ba? Huwag mo nang tignan ang sarili mo sa salamin. Sa itsura mong probinsyana, wala kang karapatang angkinin ang pagiging miss ng pamilyang Xiao. Meron ako niyan. Baka yung noong nakaraang araw. Hindi. Sandali. Sa cellphone ni Susi So noong nakaraang beses. Walang video. Hindi. Hindi pwede to. Kahit pa meron siyang patunay o wala, hindi ko pwedeng isugal yun. Kapatid, huwag ka nang mag-aksaya ng oras makipag-usap sa kanya. Mas mabuting paalisin mo na lang siya. Amanda He, ano ang dapat niyang ikapangamba? Siya ay ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Xiao. Tama na, Susi So. Lagi mong sinasabi na may ebidensya ka. Kung gayon, ipakita mo. Hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Kuya, malapit nang matapos ang tamang panahon para kilalanin ang isang kamag-anak. Huwag mo nang pansinin si Susi So. Paano? Kailangan lang magpakita ng ebidensya. Ano ang kinakatakot? Ako. Hindi ako natatakot. Huwag kang matakot. Kung si Susi Su ay magtangkang linlangin tayo, tiyak na parurusahan ko siya ng malubha. Susi, kung alam mo lang, ang mga kahihinat na nakawala ng ebidensya. Alam mo ba kung ano ang mga yon? Ako, si Susi Su. Nasa awa ninyo ako. Senorita He, huwag ninyong kalimutan, kung hindi dahil sa tulong sa pagbabago ng resulta ng DNA test, maaari ba kayong maging senorita ng pamilyang Xiao? Sa pamilyang Xiao, malaki ang negosyo, milyon. Ang ebidensyang ito, sapat na ba iyon? Pagkatapos ng lahat ng gulo na ito, si Amanda na ito ay lumalabas na hindi pala ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Xiao. Oo. Ang pagpapalit ng DNA. Paano nila nagawa ang ganoon? Gaano kalaki ang kanilang katapangan? Kung tutuusin, walang risk, walang reward. Ang babaeng ito ay talagang napakatalino. Eksakto. Amanda. Ano ang nangyayari dito? Amanda He. Hindi ganyan, mga kapatid. Si Susi Su ito, nag-set up ng patibong sa akin. Tingnan ang mukha ng tao sa video na ito. Hindi mo nga makita ng malinaw. Siguradong kumuha siya ng artista. Kay Susi Su, ang tapang mo naman, nag-set up ng patibong kay Amanda. Ako ang nag-set up ng pati. Amanda He. Ang ebidensya ay nasa harapan. Hindi mo pa rin ba aaminin? Ano ang dapat kong aminin? Susi Su. Huwag mong isipin na dahil nakahanap ka ng aktor, nakamukha ko ang pisikal na anyo para umarte, ay magiging ebidensya na iyon. Mga kapatid, si Susi Su na ito ay laging gumagamit ng panlilinlang. Pakiusap, huwag, kayong lokohin niya. Hindi ako masyadong tamad.
Lahat ng ito ay Para umangat, walang hindi gagawin. Ngayon, gagawin ko ito para kay Amanda. Bibigyan kita ng magandang aral. Hindi mo pa lugar na magdesisyon para sa akin. Ay, ginagawa ko rin ito ng may mabuting hangarin. Gusto kong ipagtanggol si Amanda. Kuya, titingin ka lang ba? Paano ako minamaltrato ni Susie so ng ganito? Ang daming tao dito. Hindi lang ito nakakahiya sa akin. Nakakahiya rin ito sa ating pamilyang Xiao. Hindi pa tapos ang seremonya ng pagkilala. Hindi ka pa opisyal na kapatid ko. Dalhin ang tao. Kilala mo ba ang taong ito? siya ang tumulong kay Amandahe para makuha ang resulta ng EA. Hindi ko siya kilala. Magsalita ka. Ang tatlong taong ito sa harap mo ay mga kilalang personalidad sa Jiangchen, mga maimpluwensyang tao. Sa isang salita lang nila, maaari kang pahirapan at hindi ka makakatakas. Mas mabuti pang sabihin mo ang totoo. Ako ang magsasalita. Siya ang nakakita sa akin at binigyan ako ng pera upang nang walang sinumang nakapansin. Mabago ang resulta ng ngene. Manahimik ka, nananlin lang ka. Siguradong kasabwat niya si Susie so. Nang mas maaga, huwag kayong maniwala sa kanya. Nabago. Seryoso ba yan? Alex, ano talaga ang nangyayari dito? Kung magtatangka kang magsinungaling, hihigupin ko ang dugo mo. Gino, hindi ako magtatangkang magsinungaling. Siya ang nakakita sa akin. Sinabi niya na kung magiging ang senorita ng pamilyang Xiao, bibigyan niya ako ng lahat ng perang gusto ko. Bibigyan niya ako ng kasing dami ng perang gusto ko. Mayroon akong recording. At mayroon ding mga record ng mga paglilipat ng pera na ginawa niya sa akin. Makikita ninyo mismo. Ang sinabi ni Ji Xiao, na-verify na namin. Ito ang dokumento na may kinalaman sa inyo at kay Senyorita He, ang tunay na resulta ng DNA test. Gino, ang sinasabi ko ay ganap na totoo. Siya ay hindi talaga ang inyong kapatid. Tara na. Lumalabas na si Amanda ay hindi ang inyong kapatid. Amanda. Ano ang nangyayari dito? Hindi totoo yan, kapatid. Naniniwala ka sa akin. Ang mga ebidensya ay nasa harap ng inyong mga mata. Paano mo inaasahan na maniwala ako sa'yo? Naloko ka sa akin ng napakalupit. Trinat mo akong parang clown. Amanda, pagkatapos ng lahat ng ito, Napakasama mo. Kasalanan mo lahat. Napakasama. Walang hiya. Amandahe, lahat ng ito ay bunga ng iyong mga sariling gawa. Susie so. Iniisip mo na sa pagpapalubog sa akin ay anggat ka. At bakit hindi siya? Ji Xiao, ang bagong resulta ng DNA test ay handa na. Lumalabas na ito. Susie Su ay talaga ang iyong nawawalang kapatid noon pa man. Lumalabas na siya ay ang tunay na kapatid ni Ji Xiao. Ngayon na nakikita ko, talagang magkamukha sila ng kaunti. Matapang at tuso. Hindi nakapagtataka na siya ay ang kapatid ng tatlong malalaking personalidad. Impossible. Si Su ay isa lang, batang pinalaki ng isang tagalinis. Paano siya magiging ang kapatid ninyo? Hindi ako naniniwala. Ang pag-verify ng resulta ng DNA test na ito ay ginawa ng sarili kong mga tao. Hindi maaaring magkamali. Kaya, kung gayon, si Susie ay talagang kapatid natin. Tapos na, talagang tapos na. Si Susie talaga ay ang senorita ng pamilyang Xiao. Anak, tayo. Hindi ba tayo sinira nitong si Amanda He? Di ba? Kapatid. Sa wakas nakita ka na namin. Kapatid, dati si Simon ang nagkamali. Hindi mo pagkakimkiman ng galit kay Simon, di ba? Lahat kayo ay nilinla ni Amandahe. Nagdusa ka ng kawalan ng katarungan. Ayos lang. Pagkatapos umuwi, makakakwentuhan natin. Ngayon, mayroong isang bagay na mas mahalaga. Sila. Susie, ako lagi ang mali. Ako ang nakabigo sa'yo, Susie. Siya, ang babaeng iyon. Siya ang nangakit sa akin. Susie, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ako, talagang mahal kita. Ito ay tunay na pag-ibig, Susie. Oo, Susie. Lahat ng mga pagkakamali, kasalanan ni Amanda He. Si Ethan at ako, ay nilinlang niya. Nilinlang niya kaming dalawa. Iyon ang nagbulag sa iyong mga mata. Napakalakas ng loob nilang guluhin ang kapatid ni Ryan Xiao. Babaliin ko ang kanilang mga kamay at paa, at itatapon ko sila palabas. Paano yan magiging sapat? Sa tingin ko may problema sila sa pag-iisip. May problema. Mas mabuti pa na ipadala natin sila sa aking ospital para sa electroshock treatment. Hindi. Susie, pakiusap, patawarin mo ako. Tayo ang nagkamali, Susie. Susie, nagkamali kami kanina. Tita, humihingi kami ng paumanhik. Susie, kung ano ang nangyari sa nakaraan, hayaan na sa nakaraan. Pwede mo bang huwag itong isapuso? Kapatid, ano ang iyong opinyon? Paano mo nais magpatuloy? Makikinig kami sa'yo. Sige na. Hindi ba't sinabi mong mahal mo ako? Ilsat, kung gayon, patunayan mo sa akin. CJ. Ikaw, babaeng yon. Paano mo nagawang agawin ang pagkatao ni Susie? Pagod ka na bang mabuhay? Kasalanan mo. Kung hindi dahil sa iyo, paano namin nagawang maling intindihin si Susie? Amanda,
Ang sama naman ng puso mo. Ethan, noong una, hindi ba't sinabi mong, ang pinakamamahal mo ay ako, ikaw at si Susie Sue ay ginagamit lang siya. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Tumahimik ka. Kailan ko sinabi yan? Lumuhod ka na at humingi ng tawad kay Susie. Baka pwede pang makiusap kay Susie. Noong una, niloko mo ako para makasama sa kama, sa pamamagitan ng matatamis na salita. Ngayon na nakikita mo, na nagtagumpay si Susie Sue, basta mo na lang akong sinipa. Ethan Jang, tao ka pa ba? Huwag mo akong biruin. Isang bagay lang ang tinatanong ko sa'yo. Luluhod ka ba ngayon o hindi? Humingi ng tawad kay Susie Sue. Imposible. Isa kang kawawa. Ikaw ang naghahanap ng iyong sariling kamatayan. Huwag mo kaming isama. Sige na, kaya hindi ka luluhod. Ngayon na, para kay Susie, magtuturo ako ng leksyon. Halika dito. Bitawan mo ako. Luhod ka, Ethan Jang. Hindi ka magbibigay ng parangal. Mas gugustuhin mo pa bang uminom ng parusa? Papapatayin kita. Ethan Jang, isa kang basura ng tao. Iyan ka, isang palaboy na lumalamon lang sa dugo ng mga babae. Mahirap ka at wala kang kakayahan. Hindi ka man lang makapagbukas ng negosyo kung hindi dahil sa babae. Ang inutil na tulad mo, dapat mamatay na. Nananampalastanganan. Nananampalastanganan ka pa rin. Patuloy pa rin akong nananampalastanganan. Tama na. Susie, sapat na ang katapatan, tama ba, Susie? Kung sa tingin mo ay hindi pa sapat para pakalmahin ka, huwag kang mag-alala, bigyan mo ako ng kaunting oras pa. Nangangako ako na papasunurin ko siya, papaluhurin ko siya at hihingi ng paumanhin sa'yo. Ethan Jayang. Ngayon malinaw na sa akin. Isa ka lang oportunista. Isang kontrabida na naghahanap lang ng sarili mong pakinabang. Basura ng tao na may pusong makamandag. Itong si Amanda He ay kasama mo ng matagal. At nagawa mo pa siyang tratuhin ng malupi. Isa ka lang talagang hindi tao. Hindi ito dahil kay Susie. Lahat ito ginagawa ko para sa'yo. Hindi mo ito ginagawa. Sinabi mong kung magpapakita ako ng katapatan, bibigyan mo ako ng pagkakataon. Gayunpaman. Ngunit, Susie Sue, paano mo hindi matutupad ang iyong salita? Ang anak ko dahil sa iyo. Nag-away pa. Naubos mo na ang galit mo. Ano pa ang gusto mo? Gusto mo ba siyang patayin? Susie, hindi mo siya pwede iwanan, Susie. nangako ka rin sa akin na mamahalin mo ako habang buhay. Poprotektahan mo ako habang buhay. At ano ang nangyari? Ikaw lang ba ang pwedeng magtaksil at sumira ng panga? At hindi ko pwedeng iwanan siya. Bulag ka. Ang ganda ng kapatid ko, at nagawa mo pang magtaksil. Kapatid, tutulungan ka ni Simon na turuan siya ng leksyon. Sige. Anak na nalilito. Anak. Ano ang pinaplano ninyong gawin? Dahil ba, kayo ay mga importanteng tao, aabuso kayo sa akin ng ganito. Aalis na kami. Talagang, kailangan kong kontaken ang media para ibunyag kayo. Kinakatakutan kung hindi mo magkakaroon ng ganyang pagkakataon. Ikaw, ano ang balak mong gawin? Hoy, bibigyan ko kayo ng 2 minuto para mabaon ang Jiang Group. Paano ninyo nagawang? Hoy, Masamang balita, Ginoong Jiang. Ang kumpanya ay nalugi. ano? Susie. Dahil sa pagmamahal ng maraming taon, hinihiling ko na. Patawarin mo ako minsan pa. Palayasin sila sa Northern City para hindi na sila makabalik. Huwag po. Ethan Jang, gusto kong mamatay ka. Para malaman mo, ang bunga ng pagtataksil mo sa akin. May pinapatay. Takbo, baliw ka, anak. Anak, kumusta ka? Kami ang nag-iisang linya ng mga lalaki sa 3 henerasyon ng pamilyang Jang. Ito lang ang anak ko. Gusto mo ba akong patayin? Ethan Jang, isa kang kawawa. Gagawin kong maintindihan mo ang ibig sabihin ng mawalan ng supli. Ikaw, baliw na babae. Sinira mo ang aking anak. Ito ay karma. Karma. Gusto ko ang iyong buhay. Kapatid, umuwi na tayo. Umuwi muna tayo. Mamatay ka. Mamatay ka. Kapatid, bakit ang daming misteryo? Saan mo ako dadalhin? Kapatid, maligayang pagdating sa bahay. Kapatid, ito ay isang bagay na espesyal na inihanda ng iyong kapatid para sa'yo. Gusto mo ba? Ang mga meriendang ito ay inihanda ko ayon sa mga paborito mong lasa noong bata ka pa. Espesyal ko itong inihanda para sa'yo. Hinihintay ko ang iyong pagbabalik para makakain ka. Ang kwintas na ito ay isang family heirloom ng mga Xiao. Sa wakas, ay maibibigay ko na ito sa'yo. Halika, hayaan mo akong tulungan kang isuot ito. Halika, isuot mo muna. Salamat mga kapatid. Gusto ko ang mga regalo na binigay ninyo. Gusto ko talaga sila. Kapatid, pasensya na. Nagkamali ng paghuhusga si Simon. Kaya nagkamali kami sa'yo. Huwag kang magtampo sa akin. Sinasabi ko sa'yo, si Susie ang tunay nating kapatid. Ngunit may mga tao na, basta hindi nakikinig.
Okay lang, Simon. Ang birthmark sa likod ng aking tainga ay nawala. Ngunit salamat sa aking 3 kapatid na tumulong sa akin na mahanap ang mga saksi na nakipagtulungan kay Amandahe. Kung hindi ko sana nalutas ito. Ikaw ang nakahanap? Hindi ko ginawa. Alex. Ako, to. Kaya alam mo na pala, si Amandahe, hindi siya ang kapatid namin. Kung gayon, Alex, bakit hindi mo agad sinabi? Kayo lang dalawa, hindi makapagtago ng sikreto. Kung sinabi ko sa inyo, baka nakatakas na siya. Alex, paano mo nalaman? Noong araw na yon sa kumpanya, nakita ko ang lahat. Kaya pala nagpadala ka para imbestigahan si Amandahe at inilabas mo ang taong yon. Tapos sa publiko, sinampal mo ng malakas si Amandahe. Alex, nakakabilib. Walang nakakabilib doon. Huwag mong kalimutan, palagi akong naniwala na kapatid kita. Ano ngayon? Noong bata tayo, si Susie ang pinakamalapit sa akin. Sa tingin ko, nagkamali ka. Noong bata pa tayo, ang pinakamalapit ay sa akin, sa kuya niya. Ngayon na bumalik na ang kapatid natin, dapat sumama siya sa akin mamili. Bakit naman? Sa pagkakasunod, ako ang pangalawa. Dapat bigyan mo ako ng daan. Kung gayon, ayon sa sinasabi ninyo, ang kapatid na babae ay dapat sumama muna sa akin, sa kuya niya. Dapat sa akin siya sasama. Sa akin. Dapat sa akin siya sasama. Sa akin. Dapat sa akin siya sasama. Sa akin. Sige, ganito na lang. Ang kapatid natin ay may 24 oras sa isang araw. At bawat isa sa atin ay 8 oras. Sangayon ako. Sige, ayos na. Mga kuya, 24 oras. Maawa naman kayo. Susie, maganda pa naman ang damit na ito. Baka hindi na tayo dapat bumili. Nay, tingnan ninyo ang lumana ng damit ninyo. Dati, palagi ninyo akong inaalagaan. Ngayon, turn ko na ang alagaan kayo. Halika na. Ito, hindi pwedeng isuot ito ni Nat. Subukan ninyo ito. Kung hindi kayo bibili, huwag hawakan. Kung hindi kayo bibili, huwag hawakan. Madudumihan lang lahat. Paano bibili kung hindi susubukan? Ang aming tindahan ay isa sa pinakamahalagang luxury brand sa mundo. Kahit anong t-shirt, nagkakahalaga ng 50,000 hanggang 60,000. Bibili ba kayo? Tumawid kayo sa kabilang kalsada. Dun, ang mga street stall ay mas bagay sa inyo. Nang aalipusta sa iba. Tara na, huwag kayong mag-alala, Nay. Binibining so, dumating na po kayo ang bagong damit pantag sibol. Nakahanda na para sa Oh, hindi ba yan si Susie So? Ang pagkasimple mo naman, paano ka naglakas ng loob pumunta sa ganitong lugar? Hindi ikaw ang magsasabi kung bagay ako dito o hindi. Binibining So, magkakilala ba kayo? Oo, magkakilala kami. Ang nanay niya ay isang housemaid sa hotel, at siya naman ay isang empleyado lang na maliit ang sahod. Ang buwan ng sahod niya ay lampas lang ng 3,000. Siya, kaya niyang bilhin yan, ang mga damit dito. Paano mong nalalaman na hindi ko ito mabibili? Susie So, huwag kang magmatapang. Nabalitaan ko na ikaw ay nakipaghiwalay kamakailan sa iyong kasintahan. Tingnan mo nga naman, wala kang pera, ni karanasan. Nahirapan ka pang makahanap ng isang lalaking may kakayahan at nauwi rin lang kayo dyan. Kung ako ikaw, Hindi kailangan ang ganyang klaseng basura. Bukod pa riyan, ang pera para sa startup mo ay galing sa akin. Susie So, huwag mong subukang lokohin ako. Kung talagang may kakayahan ka, bakit hindi ka magtayo ng sarili mong kumpanya at maging boss? Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang, hindi kita pagtatawanan. Tapos, kung kaya ko, Kung kaya mo, lilipad ang mga baboy. Mas mabuti pang umalis ka na. Halos mahawa na ang tindahan namin sa iyong kahirapan. lagi mo na lang itinatanghal ang sarili mo at niyurakan ang iba. Hindi ka ba natatakot na idedemanda kita? Hoy, Alexiao. Anong nangyayari sa bunso? Nasaksiyang si Belle ako ngayon. Gusto kong bumili ng ilang damit para kay nanay. Sandali, ipapaabot ko agad sa assistant ko ang black card para sa'yo. Salamat, Alex. Susie So, hindi ka naman tumatawag para manghingi ng pera para lang magpanggap, di ba? Talagang hindi na iyon kailangan. Hindi mo kailangang magpabongga para lang magmukhang mayaman. Huwag kang mag-alala, makikita mo rin. Binibining Sue, narito na ang inyong in-order. Ito at pati na rin itong lahat. Gusto ko lahat yan. Magbabayad ako gamit ang card. Diyos ko, ito ay isang National Limited Edition Black Card. Mayroon lang 3 sa kabuuan. I-empake ko na agad para sa inyo. Susie So, itong pobre, paano siya nagkaroon ng Black Card? Huwag kang aalis, Susie So. Ako, kaka-rating ko lang sa bansa. Naghanda ang tatay ko ng isang salo-salo para sa akin. Bukas ng tanghali, alas 12. Huwag kang mawawala, ha? Susie So, sisiguraduhin ko na lahat ng kamag-anak ay malaman na may sumusuporta sa iyo. Ikaw, itong maselan, paano ka naging ganito? Palaging ganyan si nanay. Sila at ang kanyang tatay ay laging sakit.
Gusto kong makita anong mga pakulo ang gagamitin nila. Tara na. Bunso, kailangan mo ba ng tulong namin? Ganito na lang, bukas, direkta akong mag-aayos ng ilang tauhan para samahan ka. O mas gusto mong ihatid kita sa mamahaling sasakyan man o motorsiklo? Pumili ka. Kung maglakas loob silang gawin sa'yo ang anumang bagay, agad akong kikilos. Salamat sa mabuting intensyon, mga kapatid. Hindi kailangan. Kaya ko itong ayusin ng mag-isa. Kung gayon, kung mayroon mang na kailangan mo ng tulong namin, sabihin mo lang. Ayaw magpatulong ng bunsong kapatid natin. Baka naman aabusuhin siya. Sa tono ng boses niya, ang mga kamag-anak na iyo ay malamang hindi rin mabubuting tao. Huwag kang mag-alala. Natawagan ko na ang restaurant kung saan pupunta ang kapatid ko bukas at nasabihan ko na sila kapag nagkaroon ng problema. Agad nila akong abisuhan. Kung magka-problema man, Alex, kontakin mo kami kagad. Sa sandaling magbigay ng utos si Alex, Nandito na si nanay. Tara na. Oh, akala ko kung sino, kung hindi si Susiso. Naglakas ka pa talagang pumunta, ha? Bakit naman hindi ako maglalakas ng loob? Wow, at nakasuot ka ng design, hindi kaya dahil gumamit ka ng mga espesyal na paraan para makuha yan. Di ba? Lahat para lang sa itsura. Talaga ka, gagawin ng lahat. Zhao Jiao, sino siya? Sino pa ba? Siya lang yung tinukoy ko sa iyo, ang mahirap na kamag-anak, alam mo. Hindi ako nagulat. Kahit nagsusuot siya ng designer brands, mukha pa rin siyang kapos. Ang mga ganitong klaseng tao, paano sila naglalakas ng loob na lumitaw? Sa aming welcome home party, pinapaalis ko na sila para hindi madumihan ng hangin ng restaurant. Hindi maganda yan. Kung wala si Susiso, paano natin ipapakita kung gaano tayo kay ginhawa? Kalimutan mo na yan, mahal, dahil nandito na tayo, hayaang makita nila ang kaunting mundo. Narinig mo ba? Napaka-generous ng asawa ko para makita nila ang ibig kong sabihin. Susiso, ang aking asawa, si Lin Jian, ay ang presidente ng Zhou Mao Group. Siya, malapit na makipag-collaborate sa Xiao Group, ang pinakamalaki sa mundo. Kung luluhod ka ngayon at mamanhikan ka sa asawa ko, maaari ka pa rin niyang bigyan ng trabaho bilang tagalinis sa kumpanya. Isang trabaho. Susiso, huwag kang magpakamanhi. Napakabihira ng pagkakataong dapat mo itong samantalahin. Itago mo na lang iyan para sa sarili mo. Nanay, umalis na tayo. Ang mahirap ay mananatiling mahirap. Hindi talaga nila alam pahalagahan ang ganitong uri ng tao. Nararapat silang mamuhay ng kaawa-awa. Asawa, umalis na tayo. Susiso, maghintay ka sa loob. Makikita mo kung ano ang naghihintay sa iyo. Hindi ba yan si Susie? Dati, sa mga hapunan, may sakit siya o abala. Anong nangyayari ngayon? Anong nagdala sa iyo rito? Susie, abala talaga ako nitong mga nakaraang araw. Ngayon ay may libreng oras ako kaya naparito ako. Itong si Susiso, mukhang iba ngayon. Mukhang branded ang suot niya. Wow, totoo nga. Narinig ko na. Nakita na ni Susiso ang pamilya niya. Ang kapatid niya ay mukhang si Ji Xiao ng Xiao Group. Ang dalawa pa ay tila sina Simon Xiao at Ryan Xiao. Hindi maaari. Ang sikat na doktor na si Simon at ang pandaigdigang super estrela na si Ryan Xiao. Siya ang kanilang nakababatang kapatid. Susie, bago nito, may nagawa ba ako? Mali, pakiusap. Huwag mo sanang ikasama ng loob. Oo. Si Susie, umupo ka sa tabi ng nanay mo. Umupo ka. Talagang isa kayong grupo ng mga oportunista. Sa tingin ko mas mabuting hindi ko na lang sabihin sa inyo ang pagkatao ng kapatid ko. Kung hindi, sigurado akong hihiram kayo sa akin ng pera. Ako. Kapatid ni Ji Xiao. Pakiusap, huwag kayong magpabudal sa kanya. Anong nangyayari, Zhao Jiao? Susiso, tama na. Sa anong karapatan mong magpanggap na miss ng pamilyang Xiao? Sa tingin ko, naghahanap ka ng Huwag kayong maniwala sa kanya. Yang branded na damit na suot niya, nakuha niya rin yan kapalit ng kanyang katawan. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi maaaring si Susie So ang miss ng pamilyang Xiao. Ate, tingnan mo ang anak na pinalaki mo. Sinungaling at materialistiko. Naglakas loob pa siyang magpanggap na miss ng pamilyang Peke. Ay. Tinakot mo ako. Huwag kang mag-alala kung paano ako pinalaki ng nanay ko. Hindi mo iyan pakialam. Mas mabuti pang mag-alala ka sa sarili mong anak. Anong sinasabi mo, Susiso? Napakawalang galang. Ganyan ka ba? Makipag-usap sa matatanda? Sino ka sa tingin mo? Paano mo nagawang sirain ang event ng asawa ko? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong sabihin kung magkamag-anak tayo o hindi. Ngayon na, agad-agad, lumuhad ka at humingi ng tawad sa biyenan ko at asawa ko. Kayo ang naunang nanggulo sa amin. Bakit kami hihingi ng tawad? Dahil ngayon, ang gusto ko ang masusunod. Susiso, hindi naman sa hindi ka pwedeng lumuhad. Maliban kung ikaw at ang nanay mo
ang maglilinis ng sapatos ng lahat ng narito. Lahat. Mahal, magandang ideya yan. Pagkakataon, binigay na sa'yo. Sana kumilos ka agad. Huwag kang maging walang utang na loob. Ikaw ang maglinis ng sapatos. Nanay, tara na. May tao. Tigilan sila. Ano pa ang gusto mong gawin? Paano? Hawakan ninyo siya. Gamitin mo ang mukha mo panglinis ng sapatos. Bitiwan ninyo ako. Anong ginagawa ninyo? Susi, magkapamilya ta. Pag-usapan natin ng maayos ang mga Pamilya. Sino sa inyo ang pamilya ko? Wala akong mga kamag-anak na kasing awa-awa. kapatid. Pakiusapan mo si Susi. Pabayaan na lang niya si Susi. Humingi ka lang na humingi siya ng paumanhin. Bakit hindi mo ginawa yan noon? Hindi ko kayang ayusin ito. Sige na, gawin na ninyo. Bitiwan ninyo ako o kung magpapatuloy kayo, magkakaroon ng mga kahinatnan. Wala isa man sa inyo ang magkakaroon ng magandang katapusan. Susiso, sino ang sinusubukan mong takutin? Tapos, paano ang tungkol sa katapusan? Sa tingin mo talaga ikaw ay ang anak ng pamilyang Xiao, tama? Tama, ako ang anak ng pamilyang Narinig ninyo. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na siya ang anak ng pamilyang Xiao. Susiso, matapang ka nga, nakalakas pa ng loob mong magpanggap na anak ng pamilyang Xiao. Ang anak ko ay nagsasabi ng totoo. Pakawalan ninyo siya agad. Kung hindi, ang tatlo niyang kapatid ay hindi kami titigilan. Ikaw, na may isa pang mas matanda at isa pang mas bata, paano kayo naglakas ng loob kumilos ng ganyan? Sinasabi ko sa iyo, kahit pa dumating ang mismong emperador, luluhod ka, at linisin ang mga sapatos ko gamit ang dila mo. Bitiwan ninyo ako, bitiwan ninyo ako. Bitiwan ninyo ako, bitiwan ninyo ako. Paano mo nagawang guluhin ang kapatid ko? Naghahanap ka ng gulo. Kapatid, ayos ka lang ba? Kapatid, paano ka napunta rito? Anong klase kang tao? Naglakas ka ng loob saktan ako? Lumabas na hindi lang isang tao ang nilinlang mo. Pero Susiso, talagang hindi maganda ang iyong pagpipilian. Malinaw na isa itong gwapo lang. Ang paraan mo ng pag-isip ay puro paghamak lang. Naglakas ka ng loob kausapin ako ng ganyan. Sa tingin ko naghahanap ka ng away. Paano mo nagawang saktan siya at akala mo karapat-dapat ka? Alam ba ninyo kung sino siya? Ngayon, isa pang aktor ang lumitaw. Huwag mong sabihin na sasabihin mo rin na siya ang anak ng pamilyang Xiao. Tinawag ka lang niyang kapatid. Ibig mo bang sabihin ikaw ay si Ji Xiao ng Xiao Group? Gwapo ka lang. Sasabihin ko sa iyo ng tapat. Ang asawa ko ay ang CEO ng Zhou Group. Malapit na siya. Makikipagtulungan sa Xiao Group. Makikita mo ang tunay na Ji Xiao. Maghintay ka at makikita. Zoomout Technology, tama. Naniniwala ka ba o hindi na sa isang salita ko lang ay mapapawalang bisa ko ang pakikipagtulungan ng Xiao Group sa inyo? Tingnan mo kung gaano siya kasigurado. Posible kayang totoo ang pagkatao niya? Mukha siyang may kapansin-pansing dignidad. Baka nga siya si Ji Xiao. Si Susiso ay sadyang isang tao na mula pagkabata ay itinuring ko basura sa ilalim ng aking mga paa. Paano siya magiging ang seniorita ng pamilyang Xiao? Mahal. Huwag kang magpadala sa kanya. Ang taong ito ay tiyak na isang tao na inupahan niya para umarte. Tiyak na pag-arte lang yan. Susi Su, alam namin ang totoong kwento mo. Hindi kami mga ignorante. Huwag mo kaming tratuhin na parang mga tanga. Eksakto. Sa tingin ko, iniwan siya ng kanyang kasintahan at nawala sa katinuan. Mahal, naaalala ko itong hotel na ito. Bahagi ito ng Xiao Group. Tawagin mo ang manager at ipakumpirma mo, di ba? Oo, tiyak na nag-aarte siya. Hintayin nating dalhin ng tao. Tapos, wala na sila. Sige, tawagin mo ang inyong manager. Susiso, payo ko, umamin ka na. Kung hindi, kapag nabunyag na ang pagkakakilanlan mo, malaking kahihiyan yan. Kung sino ang mapapahiya, hindi pa malinaw. Susi Su, tapos na ang pagpapanggap mo. Kung magpapatuloy ka pa sa paggawa ng iskandalo, magagalit mo ang manugang ko, si Lin Jian. Pagkatapos, hindi ka makakatakas sa mga kahihinatnan. Kung ako ang nasa lugar mo, mabilis na akong aalis. Huwag ka nang manatili dito para magmukhang katawa-tawa. Susi Su, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung ngayon iluluhod ka at lilinisin mo ang mga sapatos ko, patatawarin kita sa iyong nakaraang paglabag, patawatawarin kita ng buhay. Kung hindi, kapag dumating na ang mga tao, hindi ito magiging kasing simple ng paglilinis ng sapatos at paghingi ng tawad. Napakasimple niyan. Mga mapagmataas, nakikita kong talagang ginagawa ninyo ang sarili ninyong landas. Manager Wang, sinasabi ng lalaking ito na siya ay si Ji Xiao ng Xiao Group. Halika at kumpirmahin mo, Ji Xiao. Talaga bang ang lalaking ito ay si Ji Xiao? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para magpanggap na si Ji Xiao? Ang ating Ji Xiao ay nasa punong opisina ngayon, umiinom ng tsaa at nakikipagkwentuhan. Paano siya pupunta sa isang maliit na restoran na tulad nito? Alam ko na, Susi Su, itong probinsyana, anong mayamang negosyante ang gugustuhin magpanggap na kapatid niya? Ngayong nabuking ka na.
Susi Su, sabi mo kung magpanggap ka, pero bakit kailangan pang sobrahan? Sinasabi mong ikaw ang senyorita ng pamilyang Xiao, at nakahanap ka pa ng isang gwapo para samahan ka sa pag-arte mo. Talaga yatang iniisip mong mahalaga ka. Ang manager Wang, di ba? Paalisin ang manager Wang ng Marriott Hotel. Wow, ang galing naman, ang yabang mo naman. Lahat sila pinagtatawanan ka. Hindi mo man lang inalam kung sino ako. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ako ang may-ari ng hotel na ito. Siya ang pinsan ni Manager Wang. Kung gusto ninyong tanggalin siya, hindi kayo ang dapat magdikta niyan. Pinsan. Tanggalin din si manager Wang na pinsan. Binata, huwag kang magsalita ng may kasoyabangan para hindi ka mapunta sa pagmumukhang tatawa-tawa. Ikaw ang mapapahiya. Kung ang kuya ko ay nag-overreact o hindi, malalaman mo sa isang sandali. Susi Su, payo ko, kilalanin mo ang tunay mong posisyon. Kung wala kang swerte na makaalalay sa isang mayaman, huwag mo itong pilitin. Ang katawa-tawa. Ikaw ang katawa-tawa. Ay, asawa ko, huwag na natin siyang pansinin. Sa isang sandali, sasabihin niya na siya ang senyorita ng pamilyang Xiao. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Luluhod ka o hindi, magmamakaawa ka ba o hindi. Lumuhod at yumuko tayo, pero hindi pa kayo karapat-dapat. Napakatigas ng bibig mo. Si Manager Wang, nabunyag na ang pagpapanggap mo. Tigilan mo na ang pag-arte dito. Binibigyan ka na ni Susie ng pagkakataong humingi ng tawad. Kaya lumuhod ka na at umamin sa iyong kasalanan. Kayo ang dapat humingi ng tawad. Sa tingin ko, kayo, hindi pa iiyak hanggat hindi nakikita ang kabao. Kung ayaw ninyong lumuhad at yumuko upang umamin sa inyong kasalanan, huwag niyo akong sisihin kung magiging bastos ako sa inyo, Ginoong Lin, para harapin ang mga ganito, taong hindi nakakaalam ng kanilang lugar. Kailangan pa ba kayong kumilos ng personal? Ipaubayan niyo na lang ito sa akin. Mabuti, kung gayon, bibigyan kita ng pagkakataong patunayan yan. Sip-sip. Ikaw, walang hiya, naglakas loob kang insultuhan ako. Naghahanap ka ng iyong kamatayan. Sige, kayo. Nagre-rebelde na kayo, tama? May tumawag ng mabilis. Itong dalawang, Igner Auntie, hawakan ninyo. Ako mismo ang bahala sa inyo. Naglakas loob ka. Tingnan natin kung maglakas loob ako o hindi. Tingnan natin kung mas matigas ang bibig mo o ang kamao ko. Pag-isipan mo itong mabuti. Maliban kung ikaw si Ginoong Xiao. Kung hindi, walang. Sino man ang hindi ko kayang harapin. Hoy, Manager Wang, tanggal ka na sa trabaho. hindi pala. Hindi ito yung na itong gwapo ay inupahan ni Susi So para umarte. At talagang natanggal, si Susi Su ba, ay tunay na anak ng pamilyang Xiao. Lagot na tayo. Nagalit natin ang pamilyang Xiao. Paano tayo? Mabubuhay ngayon? Imposible. Talagang imposible. Ang kapatid ko ang may-ari ng Marriott Hotel. Sigurado ba kayo na hindi kayo nagkakamali? Ang may-ari ng Marriott Hotel ay nagbago na. Ang iyong pinsan ay natanggal na rin. Nagalit kayo sa taong hindi niyo dapat nagalit. Mas mabuting ipagdasal niyo ang swerte. Kayo talaga ang si Ji Xiao at ang batang senyorita ng pamilyang Xiao. Manager Wang, huwag mong pakinggan ang kanilang mga walang kwenta. Itong si Susi Su at ang kanyang ina ay mga tagalinis lamang. Ang pamilyang Xiao at ako, sila ay hindi karapat-dapat na makaugnay sa pamilyang Xiao. Makipag-ugnayan sa pamilyang Xiao. Sa tingin ko ang taong tumawag ay baka umarte rin kasama nila. Kung hindi, paano ito magiging napaka-coincidence? Tama ka, ang pinsan ko ay may malapit na relasyon kay Ji Xiao. Mabuti, kayo, ay naglalaro sa akin. Kapatid, matagal ko nang sinabi sa'yo, na dapat mas naging payo ka kay Susie. Sa buhay, hindi ka maaaring maging masyadong mayabang. Ngayon tingnan mo ang nangyari, nagalit ka, kay Manager Wang ng Marriott Hotel. Ang mga darating na araw, malamang ay hindi magiging madali. Hindi nagsisinungaling ang aking kapatid. Siya ang presidente ng Xiao Group. Susie So, di ba, hindi ka naman nanloloko ng sobra, na pati sarili mo naniniwala ka na rin. Isang magandang mukha, naglakas loob kang nandito, nagpapanggap na presidente ng Grupo Xiao. Sa tingin ko, gusto niyang pumasok sa mataas na lipunan. Baliw na siya. Kaya, kumuha siya ng grupong ito ng mga tao para paglaruan tayo. Mga taong kagalang-galang. Sila, yung mababang uri ng lipunan. Hindi mo kailanman maaabot ang posisyon kung nasaan ako ngayon. Kung mababang uri ako, kung gayon, sa buong hilagang lungsod, walang sinuman ang maglalakas loob sabihin na mataas ang uri. Ang yabang mo. Tama si kuya. Sa harap namin, hindi kayo karapat-dapat kahit sa pagpulot ng basura para pumasok sa aming Xiao Mansion. Susi Su, kakakuha ko lang ng pribadong numero ng telepono ni Mr. Xiao. Sigurado ka bang gusto mo pang ipilit sa parehong kwento na yan? Mahal, bakit ka nag-aaksaya ng oras kausap siya? Hindi alam ng gwapong batang ito kung ano ang mabuti. Kailangan niya ng leksyon. Tawagan mo na si Mr. Xiao at sabihin mo na may nagpapanggap dito na siya. Nagpapanggap bilang si Jish. Tapos na kayo. Oo, tumawag tayo. Sa isang tawag, hindi na ba magiging malinaw ang lahat? Eksakto. Ngayon, tingnan natin kung paano pa siya aarte. Sige, tumawag ka. Makikita natin kung sino ang iiyak mamaya. Sige, pinagawa mo to sa sarili mo.
Hindi ba ito tawag para kay Ji Xiao? Tumunog ang telepono niya. Siya na ba talaga si Ji Xiao? Imposible. Siguro nagkataon lang to. Susi Su, siguradong tinawagan mo itong magandang mukha sa telepono, naggagawa ng ilusyon na siya si Ji Xiao. Hintayin natin sumagot si Ji Xiao. Tingnan natin ang sasabihin mo pagkatapos. CJ, mas mabuti pang manindigan ka. Huwag kang umihi sa takot. Hello. Ako si Alex Xiao. Ikaw. Ano pa ang masasabi nyo? Susi. Kami ay, nalinlang nitong si Jane So. Tingnan mo, huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Patawarin mo kami, pakiusap. Oo, Susi, nakita kitang lumaki mula pagkabata. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Tingnan mo kung saan napunta ang lahat. Sa totoo lang, isang malaking pagkakamali lang to. Kung alam ko lang na ikaw ay, ang nakababatang kapatid ng pamilyang Xiao, hindi ko sana gagawin ang biro na iyon sa'yo. Biro, tawag nyo ba iyan sa isang biro? Kami ay humingi na ng paumanhin. Exact, lahat kami ay humingi na ng paumanhin, at gusto mo pa, kaming gahan ng kung ano. Eksakto, sa hulit-huli, magkakamag-anak tayo, hindi na kailangan gawing ganito ka-awkward, di ba? Magkakamag-anak, wala akong mga kamag-anak. Susi So, hindi dapat kalimutan ng tao ang pinanggalingan niya. Si Susi ang aking nakababatang kapatid. Xiao ang apelyido niya. Anong kaugnayan mo sa kanila? Ginoong Xiao, hindi ko po nakilala ang isang mahalagang tao. May nasabi ako kanina, pakiusap, huwag niyo po sanang dibdibin. Lahat po ng yan ay kasalanan ko. Humihingi po ako ng paumanhin. Okay, alam ko na. Ikaw, hindi ka naman pala si Ginoong Xiao. Ano ito? Anong nangyayari? Kanina lang, mula sa Xiao Group, tinawagan ako. Sinabing mali ang binigay nilang numero ni Ginoong Xiao. At ang sipag mo pa ring umarte. Ang galing mong umarte, muntik mo na akong maloko. At sinabi mo pa na, wala kaming kamag-anak na kagaya ninyo. Kami pa raw. Ang gustong makilala ka. Napakahusay ninyo. Ang mag-asawang impostor na ito, naglakas loob na linlangin ako ng paulit-ulit. Sige, lumapit kayong lahat, ipapakita ko sa inyo. Palabasin nyo silang dalawa. Bugbugin nyo sila hanggang mamatay. Tinitiyak kong hindi na kayo babalik dito. Oo. Bugbugin nyo hanggang mamatay. Gawin nyo na. Oras na para turuan sila ng leksyon. Kung hawakan mo ang kapatid ko, maglakas loob ka. Bakit hindi? Halika rito. Sino ang gumagawa ng gulo rito? Pinsan, dumating ka sa tamang oras. Ang dalawang impostor na ito ay nagpapanggap na si Ginoong Xiao at kapatid na babae ni Ginoong Xiao. At bukod pa rito, ginugulo nila ang mga respetadong bisita. Hanap na sana ako ng tao para paalisin sila. At bugbugin sila. Bobo. Hindi siya ang pinsan. Bakit mo ako sinuntok? Pinawalan mo ako ng trabaho. Pinatalsik nila ako sa Xiao Group. Pinatalsik, pinsan. Nagkamali ka. Ang dalawang ito ay impostor. Paano nangyari yan? Manahimik ka. Sa tingin ko, ikaw ang hindi nakakakita ng maayos. Alam mo ba kung sino ang taong ito sa harap mo? Siya ang presidente ng Xiao Group, si Alex Xiao. Wala na. Tapos na ang lahat. Ginoong Xiao, kasalanan ko po, hindi ko nakita ang malinaw. Hindi ko po kayo nakilala, kaya po ako nakasakit sa inyo. Pakiusap, patawarin niyo po ako, Ginoong Xiao. Ji Xiao, kasalanan ko ang pagiging bulag ko, at hindi makilala ang bundok tay. Sa paglapastangan sa'yo, pakiusap, patawarin mo ako, Ji Xiao. Sabihin ito ngayon, huli na ba? Grupo Xiao, hindi nakikipagtulungan sa mga kumpanyang may problema sa integridad. Ang pakikipagtulungan sa Zumao Technology ay kinakansela. Ji Xiao, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ji Xiao. Ji Xiao. Lahat ito ay dahil sa iyo, kasuklam-suklam na babae. Sa pagpupumilit na si Susi So, ay hindi ang tagapagmana ng pamilyang Xiao na naging dahilan para mawala sa akin. Ang pakikipagtulungan sa pamilyang Xiao. Asawa, binubugbog mo ba ako? Oo, binubugbog kita. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagkansela ng pakikipagtulungan sa pamilyang Xiao? Kapatid. Siya, paano mo siya haharapin? Sila dalawa lang ang nagpahiya sa atin ng ganit. Dapat Hindi ako hihingi ng paumanhin. Hayaan niyang humingi ng paumanhin kay Susi So. Kung mamamatay lang ako. Tumahimik ka. Ayaw mong lumuhod? Luluhod ako para sa'yo. Ji Xiao, pakiusap, isaalang-alang na. Lubos akong nagsisisi. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Huli na, halika dito, ilabas sila. Ji Xiao, Ji Xiao, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Ji Xiao. Gumalaw kayo ng mabilis. Kapatid, tignan mo ang iba pang mga tao. Susi, lahat tayo ay pamilya. Sila ay grupo lang ng mga damo na sumusunod sa hangin. Ako, si Susi Su. Wala akong ganyang mga kamag-anak. Susi, paano mo nasasabi iyan? Jane, pakiusap, payuhan mo ang anak mo. Paano natin masasabi? Sila rin ang ating mga nakatatanda. Eksakto. Binubuli niyo ang anak ko. Wala ang anak ko. Mga nakatatanda tulad niyo. Ikaw, Paano? Mayroon pa ring hindi sumasang-ayon. Alex, pagod na ako. Tara na.
CJ, lahat kami nakikinig sa'yo. Ate Sus, ayos ka lang ba? Tingnan ko nga. Huwag kang mag-alala, Ryan. Walang nangyari sa akin. Kasama si Alex dito. Hindi nila ako masasaktan kahit kaunti. Masaya akong marinig yan. Alex, doon ka nagkakamali. Kung may mangyari sa kapatid niya, bakit hindi mo? Agad kami binalitaan. Hindi ba't gusto mo lang magpasika sa harap niya kaya hindi mo sinabi sa aming dalawa? Pagdating ninyo, malamig na ang mga putahe. Ginawa ko yon dahil ayokong magdusa ang bata sa pang-aabuso. Sige na, mga kapatid. Huwag na kayong mag-up. Ngayon, talagang binigyan natin ng leksyon. Si Sue. Talagang kasiya siya. Mas panibagong lakas na ako ngayon. Sa susunod na mangyari ito, ako ang unang darating. Ah, na pala, nag-book ako ng photographer. Kukuha tayo ng family picture mamaya. Oo naman. Tara. Tara na. Hindi yun. Hindi ba sinabi ninyong dalawa na pwede tayong mag-casual ngayon? Bakit naman kayo nag-formal? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ikaw lang ang naniwala. Mga kapatid, kamusta naman ang itsura ko ganito? Ang ganda mo ngayon. Parang Diyosa ka lang. Sa suot mong yan, pwede ka nang pumunta sa red carpet. Bagay na bagay sa'yo yung damit mo. Salamat sa papuri, mga kapatid. Gusto kong tanungin, sino sa aming tatlo ang pinakagwapo ngayon? Siyempre ako. Nasa akin ang kagandahan. Medyo nahuhuli kayo. Diba? Hayaan nating si Bunso ang magsabi. Okay na, mga kapatid, huwag niyo akong ilagay sa alanganin. Gwapo kayong lahat, gwapo kayong lahat. Kumuha na tayo ng mabilisang litrato. Tara. Handa na kami. Tumingin sa kamera. 321.